Ang ibang tao ay nag-aaral ng immortalidad. Samantalang ako ay nag-aaral bilang isang katulong. Araw-araw, hindi ako tumitigil sa pag-check kung ang espiritual na kanin sa kusina ay hindi hilaw. O kaya ay nag-aayos ng mga butas ng aking nakababatang disipulo. Kasama na rin ang pagduto ng mga sinaunang halimaw na naghanap ng gulo. Minsan, nagtatrabaho ako ng magdamag para ayusin ang alitan sa pagitan ng mga Diyos at demonyo. Para hindi sila mag-ingay sa paanan ng bundok. At upang makatulog ng maayos ang aking mga disipulo. Dahil nagising ako sa sistema ng Master Brother na parang baka at kabayo. Para sa aking pangarap ng walang alintana at mahabang buhay. Kailangan kong tapusin ang kakaibang misyon na inatas ni Tong J. Ngunit sa panahon ng misyon, unti-unti kong napagtanto na may mali. Ang unang sekta ng mundo ng pagsasanay sa espiritu na aking kinaroroonan ay tila isang tahanan para sa mga problemadong bata. Ang pangalawang junior sister na isang ulila mula sa puok ng paglipol ay sobrang obsessed sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Ang cool at astig na pangatlong disipulo ay isang maliit na umiiyak na bata. Samantalang ang napakaganda at kahanga-hangang prinsesa ng kaharian ay naghihintay sa aking mga nakaka-inspire na salita tuwing gabi. Sa oras na ito sa arena ng pagsasanay, daang mga disipulo ang nag-ensayo. Nang lumitaw ako sa gilid ng arena, maraming mga disipulo na nag-ensayo. Ang mga mata ay hindi mapigilan na sumilip sa aking kinaroroonan. Mababang bulong-bulungan ang kumakalat sa mga disipulo. Sanay na ako sa lahat ng ito. Nakangiti ako ng perpektong ngiti ng nakatatandang kapatid. Dahan-dahan akong naglalakad sa gilid ng lugar ng pagsasanay. Mabilis kong kinumpirma ang pangunahing tao na dapat bigyang pansin. Isang dalaga ang nag-iisa sa pag-ensayo ng espada. Ang kanyang estilo ng espada ay hindi tumutugma sa mga kapwa-disipulo. Parang isang yelo na hindi natutunaw sa loob ng 1,000 taon. Ito ang aking ikalawang junior na si Chu Qinglin. Kinuha siya ng aming guro, si Muyuan Zenren, nang dumaan siya sa pamilyang Chu na nawasak. Kinuha lang niya siya. Lumipas na ang 3 taon. Yung dati naghihingang munting dalagita, ay lumaki ng marilag at marikit. Naabot na rin niya ang gitnang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ang kanyang talento sa espada ay lubhang kahanga-hanga. Masyado lang siyang malamig at mataas ang pride. Maliban sa akin, ang nakatatandang kapatid. Si Chu Qinglin ay sumasagot sa iba, kasama na ang guro. Gamit ang tingin at hindi kailanman nagsasalita. Dahil dito, may mga bulong-bulungan sa sekta. Na si Junior Sister Chu Qinglin ng Luke Xiapi, ay baka nasira ang boses sa pag-ensayo ng espada. Nabalik ako sa katinuan. Natagpuan si Chu Qinglin na hindi ko alam kung kailan ay lumapit na. Isang pares ng malamig na mga mata ang nakatingin sa akin. Nagpakita ako ng ngiti at sinabi, "Mas pinahusay na ang iyong espada, Junior Sister." Ang mga pilik mata ni Chu Qinglin ay bahagyang kumindat. Narinig ang tunog ng sistema. Tumaas ang antas ng pagkamagilo ni Junior Sister Chu Qinglin. Kasalukuyang estado ng pagkilala. Malalim na pagtitiwala. Nabilang na ang pagtanggap ng mga pangunahing miyembro. Matapos makinig, nasiyahan ako. Ito ang resulta ng 3 taong karera bilang yaya. Ayos lang. Bumuga si Chu Qinglin ng 2 salita. Ang boses niya ay walang gaanong pagbabago. Nanatili siyang malamig na parang yelo sa labas. Pero sa loob ko, parang sumabog na ang lahat. Tumingin sa akin ang nakatatandang kapatid. At pinuri pa ako sa aking pagsasanay sa espada. Ang nakatatandang kapatid ay mukhang gwapo pa rin ngayon. Parang isang Diyos na lumabas mula sa isang larawan. Ano bang iniisip ko? Mag-concentrate. Nagsasalita ang nakatatandang kapatid sa akin. Siyempre, hindi ko maririnig ang matinding kaguluhan sa kanyang kalooban. Kinuha niya mula sa singsing na imbakan ang isang maliit na bote na yari sa jade at iniabot. Ito ang Kingsining Shendan. Nakakatulong ito sa pagpapatatag ng isipan at pag-alis ng pagod mula sa pagsasanay. Tanggapin mo muna ito. Huwag kang puro magpakahirap sa pagsasanay. Nakatitig si Chu Qinglin sa maliit na bote ng jade. Sa malamig niyang mukha, sa wakas ay may bahagyang pagbabago. Inabot niya ang mga kamay niya ng may paggalang. Salamat, guro. Maingat na inilagay ni Chu Qinglin ang jasper na bote sa kanyang dibdib. Ang batang ito ay mukhang malamig na parang yelo. Ngunit sa totoo lang, napakasimpleng isip niya. Kaya't sinabi ko muli ang tungkol sa maliit na kompetisyon ng sekta. Hindi ba si Chu Qinglin ay isang pipi na marunong lang mag-ehersisyo ng espada? Bakit siya biglang nagsasalita ngayon? Hindi kalayuan, ilang disipulo ang hindi nakatiis na magbulong-bulong. Napakatalas ng pandinig ni Chu Qinglin. Ang mga bulong na iyon, bawat salita ay malinaw na umabot sa kanyang mga tainga. Biglang lumamig ang kanyang tingin. Malamig siyang sumulyap sa kanila. Biglang napatahimik ang mga disipulong iyon. Narinig ko rin ang ilang pira-pirasong salita. Maiinis siyang umiling ng walang magawa at malumanay na nagsalita. Babalik ako at titingin sa ibang lugar. Tumango si Chu Qinglin at umalis sa kanyang pwesto. Sa sandaling siya ilumingon. Agad na nawala ang pagmamahal sa kanyang mga mata. Bumalik siya sa kanyang malamig na anyo. Patuloy naman ako sa aking pag-inspeksyon. Itinatama ang maling postura ng mga disipulo sa pagninilay. Nagmamagitan sa 2 maliit na alitan. Matapos magawa ang lahat, naghahanda na sanang bumalik sa tabi ng sifeng para huminga ng kaunti. At mag-enjoy ng isang tasa ng purong tsaa. Ang nakatatandang kapatid ay tao rin. Kailangan din ng tahimik na oras.
Ngunit tinanong ko ang palaging kasama kong komunikasyon na Jade Talisman. Noong ako'y lumabas na sa saklaw ng arena, bigla itong kumikislap ng mabilis, tanda ng kagipitan. At isang dilaw na liwanag na hindi mula sa labanan. May masamang kutob ako. Si Wang Fu, ang tagapangasiwa ng hardi ng mga espiritong hayop, ay may pag-iyak sa boses. At may boses na malapit ng masira. Shen, tulong. Dali, pumunta ka sa hardi ng mga espiritong hayop. Ginoong Ling Shuang, pinalayas ako nito. Wala na naman ang matanda. Sabi nito, kung hindi masusuklay ng maayos ang balahibo ngayon, sisirain nito ang hardin ng mga espiritong hayop. Huminga ako ng malalim. Nagsimula ang kagyat na misyon. Pakamahlin ang iritableng ginoong espiritong hayop. Mga kinakailangan ng misyon. Pahupain ang galit ni Ling Shuang. At magbigay ng serbisyo sa pag-aalaga ng balahibo na makakasiya sa kanya. Gantimpala ng misyon. Tumaas ang pagkagusto kay Ling Shuang. Bahagyang tumaas ang kabuang pagkagusto sa Ling Beast Garden. Bahagyang tumaas ang antas ng pagsasanay. Parusa sa pagkatalo. Sa susunod na buwan, ang Ling Beast Garden ay araw-araw na random na magpapadala ng isang mababang antas na espiritu ng hayop na nasa aktibong yugto o nagbabago ng balahibo. Papunta sa tabi ng Luoxia Peak upang bisitahin ang may-ari. Bigla akong nagkunot ng noo. Sobrang tindi ng parusang ito. Patuloy na inaatake ng mga mababang antas na espiritu. Ano bang klaseng parusa ito? Ito ay doble na pagdurusa, pisikal at mental. Paano pa ako makakapag-asikaso sa mga gawain ng sekta? Paano ko mapapanatili ang imahe ng nakatatandang kapatid? Guro Wang, pupunta na ako. Sumagot ako ng kasing kalma hanggat maaari. Kasabay nito, pinagana ko ang espiritual na lakas sa aking mga paa ng buong sukdulan. Nagmamadali akong papunta sa hardin ng mga espiritual na hayop. Kailangang magtagumpay. Hindi dapat mabigo. Para sa katahimikan ng tuktok ng Luoxia. Para sa nanganganib kong linya ng buhok. Ito ang huling kaunting otoridad ng nakatatandang kapatid. Sa pasukan ng espiritu ng mga hayop, isang katandang tagapagsanay ang nakita ako at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Halos tumalon siya at hinawakan ang aking manggas. Shen Shizi, sa wakas ay dumating ka. Kung hindi ka pa dumating, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pinanatili ko ang aking balanse at ngumiti. Huwag magmadali, Guro. Dahan-dahan lang. Matapos kong marinig ang paliwanag ni Guro Wang. Medyo naintindihan ko na. Si Ling Shuang ay isang sinaunang halimaw. Siya ay isang maswerteng hayop na namamahala sa mga tubig. Isa rin siya sa 8 espiritu ng bundok ng Lingyunsong. Napakahalaga sa kanya ang kalinisan at kinis ng kanyang balahibo. Nakasama ang mga kamay ni Katiwala Wang at ang mukha niya ay puno ng pagmamakaawa. Pamangkin na Shen. Narinig ko nga, na ilang dakilang espiritong hayop ang labis na humahanga sa'yo. Ang buhaghag na balahibo ni Ginoong Yanwei ay nabuhol. Ikaw ang nag-ayos nito, hindi ba? At nung nakaraan, nang masama ang loob ni Ginoong Bifang at sinunog niya ang kalahati ng kagubatan. Ikaw din ang nagpakalma sa kanya, di ba? Sa pagkakataong ito, tanging ikaw na lang ang makakasalba. Bahagyang kumikilos ang aking labi. Paano nga ba kumalat ang mga dakilang kwentong ito? Gusto ko lang sanang tahimik na maging nakatatandang kapatid. Ngunit nakikita ang mukha ni Ginoong Wang na parang iiyak na. At isipin ang galit na maaaring sumiklab pagbalik ni Elderson. Kaya tumango na lang ako. Subukan ko na lang. Ngunit hindi ko magagarantiya na tiyak na magtatagumpay. Agad akong dinala ni tagapangasiwa Wang papunta sa mas malalim na bahagi ng hardin ng mga espiritong hayop. Nakarating kami sa harap ng kortinang tubig ng lungga ni Ling Shuang. Sumaludo ako ng may paggalang. Ako, ang disipulo na si Shen Qingheng. Nabalitaan kong hindi maganda ang loob ng kagalang-galang na Ling Shuang ngayon. Sadyang dumating ako upang magpaabot ng paggalang. Maaari po ba akong pumasok upang magpaabot ng paggalang? Sandaling nanahimik ang tabing tubig. Nang akala ko ay hindi ako papansinin. Bahagyang nag-alon ang mapusyaw na asul na kortinang liwanag. Parang kumalat ang mga alon sa tubig. Nagbukas ng siwang nakasya ang isang tao para makadaan. Agad akong pumasok. Ang sahig sa loob ng yungib ay natatakpan ng makinis at mainit-init na jade. Sa sulok ay may nakasalansang ilang kumikislap na batong espiritu. At naglalabas ng mabangong amoy na damo. Sa gitna ng yungib, isang kakaibang hayop ang nakahiga sa ulap na kumot. Iyon ay si Ling Shuang. Ang mga mata nito ay bahagyang nakapikit na may malinaw na pagkadismaya. Ang buntot nito ay paminsang humahampas sa lupa. Hindi nagbago ang aking anyo at muling yumuko. Nakilala ko po si Ginoong Ling Shuang. Nagsalita si Ling Shuang. Ang pamamaraan ni Wang Fu ay magaspang. Parang mapurol na kutsilyo sa pag-ukit. Ang espiritu ng kapangyarihan ay hindi alam kung paano magbago. May anyo lamang. Ang likido ay hindi tiyak ang taon. Lampas na ng 3 bahagi ang init. Nawala na ang espiritu. Naiintindihan ko na. Ang espiritual na lakas ni Ling Shuang ngayon ay tila naiba at mabagal ang daloy. Kailangan ng mas masusing pagsasaayos. Kaya para sa mga sinaunang halimaw na may matalas at mapanuri na pandama, ito ay isang hindi matitiis na depekto. Kami po ay nagkulang. Wala akong dahilan upang magpaliwanag, tinanggap ko ito ng buong puso. Hindi ko alam kung nais ng Ginoo na bigyan ako ng pagkakataon na ituwid ito.
Kamakailan ay nakatagpo ako ng isang set ng mga pamamaraan para sa pag-aayos ng espiritual na daloy. Pamamaraan ng pag-aayos at pagpapakalma ng mga meridyan. Maaaring subukan. Tinitigan ako ni Ling Shuang. Pagkatapos ng sandali, muling humiga siya ng patagilid. Ibinaling niya ang kanyang likod sa akin, maaaring ituring na pagsang-ayon. Huminga ako ng malalim. Naglabas ang aking mga kamay ng malambot na mapusyaw na asul na liwanag. Ito ang komprehensibong gabay sa pangangalaga ng buhok na gantimpala mula sa sistema. Hindi lang nito maayos ang balahibo, kundi makakatulong din sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, na maalis ang naipong espiritu sa katawan at mapakalma ang emosyon. Bahagyang nanigas ang katawan ni Ling Shuang, at dahan-dahan itong humupa. Ang kanyang asul na mga mata ay bahagyang pumikit sa kasiyahan, at tumigil na ang kanyang buntot sa hindi mapagpasensya na pag-uga. Habang ako ay nag-aayos, nagpasalamat ako sa sistema sa aking isip. Noong 2 taon ko sa pagpasok, mahusay kong naayos ang isang alitan sa loob ng pinto. Sa buong puso kong umaasa na bibigyan ako ng sistema ng isang makapangyarihang gantimpala. Pero ang ibinigay ng sistema ay isang buong aklat tungkol sa pangangalaga ng buhok. Kasama na ang pagsusuri sa katangian ng balahibo ng espiritu at hayop, mga paraan ng pangangalaga sa espiritu at paglilipat ng lakas, mga teknik sa pagpapakalma ng emosyon at iba pang kaalaman. Noong panahon na yun, pakiramdam ko parang pinaglalaruan lang ako ng sistema. Ngunit napatunayan na, hindi ako pinabayaan ng sistema. Pagkatapos, sa tulong ng kakayahang ito, nakatulong ako sa pag-aayos ng buntot ng apoy na halos masira sa beast part, at inayos ang nakabuhol na balahibo, at ginamit ang tiyak na masahe upang pakalmahin ang bifang. Sa sandaling ito, mahusay kong inaayos ang mga ugat ni Ling Shuang. Si Ling Shuang ay komportable na naglalabas ng bahagyang tunog mula sa kanyang lalamunan. Tahimik at mapayapa ang loob ng yungib. Nang ako ay handa ng huminto, isang malalim at mababang boses na may kaunting pagkainip ang narinig. Ling Shuang, bakit mo tinatakpan ang tubig? Bakit may tao? Matapos maghiwalay ang tubig, pumasok ang isang malaking kakaibang hayop na kahawig ng mabangis na tigre. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng mahahabang balahibong pinaghalong naglalagablab na pula at ginto. Ang dumating ay siya ang pinuno ng 8 pangunahing espiritong hayop na nagbabantay sa bundok. Yan Wei, dumaan ang tingin ng kanyang mga gintong mata sa loob ng yungib. Nang makita ako, bahagya kumislap ang kanyang mga mata. Nakita rin ito si Ling Shuang na masayang pinapagsuklay. Sabi ko, bakit matagal kang hindi nagbubukas ng pintuan? Aba pala nag-enjoy kang pinaglilingkuran. Tumunog ng mabigat ang boses ni Yan Wei maihalong pang-aasa. Ling Shuang, ang ganda ng trato mo ah. Hindi man lang tinaas ni Ling Shuang ang mga talukap, tamad siyang nagpadala ng tinig. Kung wala namang kailangan, huwag mag-abala. Nandito ako para hanapin ang batang ito. Tiningnan ako ni Yan Wei gamit ang kanyang gintong mga mata at diretsong sinabi. Yung suding yun na niluto mo noong nakaraan, mayroon pa ba? Magtimpla ka pa ng isa para sa matandang ito. Medyo tuyo at mainit ang panahon nitong mga araw. Uminom ka ng pampawi ng init. Sige noong Yan Wei naman, diretso talaga. Ang saan na iyon ay gantimpala ko mula sa isang misyon. Kaunti lang ang dami. Hindi ko nga kayang inumin ito. Ibalik ko na ito kay Ginoong Yan Wei. May kaunting dahon ng tsaa pa. Sagot ko ng may paggalang. Hayaan mong ayusin ng disipulo ang Ginoong Ling Shuang. Bago kita paghandaan ng tsaa, ayos ba? Hindi nag-atubiling humiga si Yan Wei sa kabilang bahagi ng yungib. Bahagyang itinaas ni Ling Shuang ang kanyang ulo. Ang kanyang asul na mga mata ay sumulyap kay Yan Wei. Nakaabang. Hindi ko nakita, abala ako. Hindi nagalit si Yan Wei, umiti lang siya. CJ, ikaw muna. Naghihintay lang ako. Pagkatapos sabihin iyon, talagang humiga siya at hindi gumalaw. Nakita ko ang eksenang ito at hindi ko alam kung tatawa o iyak. Sino ang makakapag-isip na sa labas, napaka-maimpluwensyang tao? Pinaaalagaan ng mga nakatatanda ang espiritu ng bundok ng may paggalang. Isa dito ang naghihintay na maayos ang balahibo. Isa naman doon ang naghihintay na uminom ng tsaa. At nag-aaway patungkol sa pagkakasunod-sunod ng pila. Matapos ang masahe, tahimik akong nagtanong. Ano ang pakiramdam, Ginoo? Dahan-dahang tumayo si Ling Shuang. Ang daloy ng espiritual na lakas sa buong katawan ay tila naging mas maayos. Ang balahibo ay mukhang makintab at makinis. Nakangiti ito at tila may pag-apruba sa kanyang mga mata. Ayos lang. Dahan-dahan niyang inalog ang kanyang buntot. Isang perlas na kasing laki ng itlog ng kalapati na may yelo-asul ang lumipad patungo sa akin. Para sa iyo. Agad ko itong nahuli. Sa paghawak mo pa lang, mararamdaman mo ang dalisay na espiritual na lakas ng tubig sa loob nito. Ito ang perla ng malamig na lasyan. Malaking tulong ito sa paglinang ng mga teknik ng tubig. Isa rin itong napakahalagang bihirang material para sa paglikha ng mga kagamitan. Yumuko ako at nagpasalamat. Hindi na muling nagsalita si Ling Shuang. Lumapit siya sa gilid ng malamig na latsian at marahang yumuko para uminom ng tubig. Parang tanda iyon na paalam na para sa panauhin. Muli akong yumuko at nagpaalam kay Ling Shuang. Pagkatapos ay sumunod ako kay Yan Wei palabas ng kuweba. Naghihintay pa rin si Wang Zishi sa labas ng kuweba. Nang makita akong ligtas na lumabas at may kasunod na si Ginoong Yan Wei, nagulantang siya.
Pagkatapos, nang makita ang asul na perlas sa aking kamay, napaluhod ang kanyang mga mata. Shen Shezi. Ito ay naging totoo. Si Katiwala Wang ay labis na nasasabik at nagsalita ng magulo. Wala nang panganib si kagalang-galang Ling Shuang. Umiti ako at sinabi ko, kung sakaling muling makatagpo ni Tiuhin Wang ng katulad na sitwasyon sa hinaharap, maaari mong pagmasdan ng mas mabuti ang pagdaloy ng espiritual na lakas ng kagalang-galang noong araw. Kailangan ding maging mas maliksi ang iyong mga pamamaraan. Opo, opo, opo. Maraming salamat sa iyong mga payo, pamangkin kong disipulo Shen. Si Ginoong Wang ay patuloy na yumuyuko. Nagbigay ako ng ilang simpleng tagubilin kay Ginoong Wang. At sumunod kay Yan Wei patungong Luan Siapi. Sa daan, bigla akong tinignan ni Yan Wei at sinabi, Bata, magaling ka talagang makitungo. Kaya mong ayusin kahit si Ling Shuang na mapanlikha. Napangiti ako. Salamat sa papuri, Ginoo. Ang disipulo ay nagkataong natutunan ang kaunting kasanayan. Si Yan Wei ay umuungol ng malamig, na kayang pasayahin ang matanda at si Ling Shuang. Walang masyadong ganito sa sekta. Magandang gawin mo, bata. Baka sa hinaharap, marami pang mga ninuno ang kailangan mong paglingkuran. Bigla akong nakaramdam na ang aklat tungkol sa pangangalaga ng buhok na ibinigay ng sistema. Maaaring talagang ito ay isang panimulang aklat. Matapos alagaan ang dalawang ninuno ng espiritu. Tumingala ako at tumingin sa langit. Sa wakas, huminga ako ng maluwag. Panahon na para kumain ng tanghalian. Kahit na ako ay nasa yugto ng Jindan. Ang pagsipsip ng espiritu ng langit at lupa ay sapat na upang mapanatili ang buhay. Hindi na kailangan ng karaniwang pagkain. Ngunit ang pagtikim ng masasarap na pagkain ay isa sa ilang. Tunay at makatotohanang kaligayahan sa buhay ko bilang perpektong senior na kuya. Naglakad ako papunta sa panloob na silid kainan. Ang panloob na silid kainan ay kasalukuyang nasa rurok ng oras ng pagkain at medyo masigla. Kakapasok ko pa lang sa pintuan ng silid kainan. Biglang lumitaw ang isang random na gawain mula sa sistema. Di sinasadyang pagsusuri sa kalidad ng pagkain ng silid kainan. Mangyaring magsagawa ng sampling na pagsusuri sa tanghalian ngayong araw. Pagsusuri ng lasa at nilalaman ng espiritu. At kalagayan ng kalinisan. Gantimpala sa misyon. Bahagyang pagtaas ng kasanayan. Piraso ng karanasan ng baguhang espiritual na kusinero. Mula ng higit sa 6 na buwan na nakalipas. Natanggap ko ang pag-iyak ng isang batang disipulo. Na sinabing parang hilaw na naman ang nilutong espiritual na kanin sa kusina ngayon. Kaya nag-inspeksyon ako sa silid kainan. At mahinahon kong itinuro ang mga problema roon. Sinabihan ko ang mga katulong na nakaduti na muling magluto ng isang maliit na palayok. Mula noon, iba't ibang reklamo at suhestyon tungkol sa pagkain. Paminsan-minsang dumating sa akin sa pamamagitan ng mga jade na talisman na nagpapadala ng mensahe. At unti-unti akong nasanay sa karagdagang trabahong ito. At napag-alaman ko kung paano gumagana ang silid kainan. Na parang may katatagang alas Schrödinger. Ngayon, ang namumuno sa kusina ay si Ginoong Wang na bihasa sa mga teknik ng apoy. Kaya ang mga ulam na niluto sa estilo ng pinirito ay talagang mabango at tama ang lutong. Bukas, papalitan siya ni Ginoong Li na mas bihasa sa mga teknik ng tubig. Maaaring ang sabaw ay magiging talagang espesyal. Ngunit ang mga piniritong ulam ay medyo kulang. Sa ingay ng kusina, ako'y nagpasya na simulan ang aking gawain. Hindi ako direktang pumunta sa likod ng kusina. Sa halip, pumunta muna akong sa lugar ng pagkain na parang isang ordinaryong disipulo. Tahimik kong sinuri ang napakaraming iba't ibang putahe. Kinuha ko ng kaunti mula sa bawat putahe. Pagkatapos, umupo ako sa isang tahimik na pwesto malapit sa bintana. Nagsimula akong magmasid, saka kinuha ang aking mga chopstick at sinimulan ang pagtikim. Habang kumakain, tahimik kong binibigyan ng marka sa isip. Kasabay nito, pinagmamasdan ko rin ang mga reaksyon ng mga disipulo sa paligid. Karamihan ay kumakain ng halatang nasisiyahan. Bagaman maayos naman ang kalidad ng pagkain ngayong araw. Pero hindi dapat pabayaan ang mga detalye. Tumayo ako at naglakad papunta sa likod ng kusina. Nang makita nilang pumasok ako, ang mga alalay na disipulo at ang punong kusinero. Sandaling natigilan sila. Pagkatapos ay sabay-sabay nilang itinigil ang ginagawa at yumuko bilang pagbati. Bakit nandito si Kuya Shen? Sabi ko, walang anuman. Magpatuloy lang kayo sa inyong ginagawa. Nandito lang ako para tingnan. Salamat sa inyong pagsisikap sa tanghalian ngayon. Isang kalmadong guro na may magandang mukha ang lumapit habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Siya ang isa sa mga nagluto ngayon, si Guro Li. Ngumiti si Guro Li. Huwag mag-alala, Master Senior. Ang mga sangkap ngayon ay sariwa. Kami nitong mga matatandang tao ay nagmamasid para walang mali. Sa talento ni Ginoong Li, tiyak na makakatiyak ako. Ang aking mga mata ay sinadyang nag-scan sa bawat sulok ng kusina. Mukhang lahat ay maayos. Kahit mas maganda pa kaysa sa maraming beses na nag-inspeksyon ako. Ngunit habang ako ay handang umalis, napansin ko sa aking gilid ang isang disipulo sa sulok. Hawak niya ang mga nahugasan na berdeng pipino. Sa tulong ng sistema, mas naging detalyado ang aking obserbasyon. Malinaw kong nakita na may mga depektibong pipino na may mga dilaw na batik sa palanggana. Tinawag ko ang disipulo na naglilinis. Agad na huminto ang disipulo at medyo kinakabahan na tumingin sa akin. Lumapit ako at kinuha ang ilang pipino na may dilaw na batik mula sa palanggana.
Sa mahinahong tinig, sinabi ko, nakapaglik na ang espiritu ng mga pipinong ito. Huwag isama sa pagkain. Dapat mas maingat sa pagpili ng mga sangkap. Dapat malaman na ang bawat pagkain ay may kinalaman sa karanasan ng mga kasamahan sa pagsasanay. Ito rin ay pagpapahayag ng kalooban ng sekta. Hindi dapat maging pabaya. Nahiya ang disipulo at agad na yumuko upang umamin ang pagkakamali. Ako po ay nagkulang. Pakiusap, parusahan niyo po ako, guro. Tumingin din si Master Lee sa tabi. Bahagyang nagkunot noo at sinabi niya sa aliping iyon. Ilang beses na kitang sinabihan na magbukas ka ng mata. Buti na lang napansin iyon ng nakatatandang kapatid. Kung hindi, masisira ang kabuang lasa ng putahe. Dali, palitan mo na. Kumaway ako. Wala yan. Sa susunod, mag-ingat ka na lang. Magpatuloy na lang kayo sa ginagawa ninyo. Hindi ko na kayo istorbohin. Pagbalik sa upuan. Tumingin sa masarap na pagkain na nailigtas ko. Ang kaunting lungkot na dulot ng mga gawain ay unti-unting nawala. Natapos na ang random na pagsusuri sa kalidad ng pagkain sa kantina. Ibigay ang gantimpala. Kaunting pagtaas ng antas ng kultibasyon. Mga piraso ng karanasan ng panimulang espiritual na kusinero. Piraso na naman. Hindi ko alam kung kapag nakumpleto ko lahat ay ibibigay nila talaga sa akin ang buong resipe. Muli kong kinuha ang mga chopstick. Sisikapin kong namnamin ang bihirang tanghalian na ito. 3 taon na ang nakalipas. Personal na dinala pabalik ng pinuno ng sekta, si Muyuan Zenren, ang isang taong walang anumang pundasyon. Isang batang mortal na walang kakayahang mag-ensayo. At diretsyong inihayag bilang pangunahing disipulo ng punong guro ng sekta, ay nagdulot ng kaguluhan sa buong Lingyun sect. Iba't ibang negatibong emosyon ang umusbong sa loob ng sekta. Noong panahong iyon, si Chen Fan, na bagong pasok sa loob ng sekta, ay isa sa mga hindi kontento. Si Chen Fan ay nagmula sa isang katamtamang laki na pamilya ng mga nag-ensayo. Sa edad na 16, siya ay nagtatag ng pundasyon. 20 taong gulang, nasa kalagitnaan ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Kabilang siya sa mga nangunguna sa kanyang mga kasing edad. Nang siya ay handang ipagpatuloy at palawakin pa ang kanyang pag-angat. Isang mortal na walang anumang pinanggalingan at walang kahit anong antas ng kultibasyon. Ngunit sa isang iglap ay agad na naging pinakamatandang senior ng lahat ng disipulo. Halos umabot sa sukdulan ang kanyang hindi pagsang-ayon. Isang taong hindi man lang marunong magpasok ng ki sa katawan. Anong karapatan ang mayroon siya para tumayo sa ibabaw ng lahat nila? Hindi ba't dahil siya ang dinala ng punong guro? At marami sa mga disipulo ang may katulad na pananaw. Lalo na noong ako ay nagsimula sa ilang mga gawain ng sekta. Maraming tao ang nagmamasid sa likod. Pati na ang iba ay naghihintay na makakita ng kapalpakan. Isang batang walang pundasyon. Paano niya haharapin ang magulo at masalimuot na mga gawain ng sekta? Hindi ba't magdudulot ito ng kaguluhan? At saka umalis ng may kahihiyan at ipapasa ang pwesto sa mas karapat-dapat. Ngunit ang biglang dumating na nakatatandang kuya. Sa bilis at kahusayan na nagpamangha sa lahat, agad niyang inako ang iba't ibang gawain na ipinasa ni Muyuan Zenren. Mula sa unang di pamilyar at pagiging maingat, hanggang kalaunan ay naging bihasa at maliksi. Tila may likas akong pagiging organisado at matalas na pananaw. Palagi kong natutukoy ang pinakapuso ng problema. Gamitin ang pinakaangkop na paraan upang lutasin. Ang hidwaan sa pagitan ng mga disipulo, siya ay mahinahon na nakikipag-ayos. Sa pag-coordinate ng mga yaman ng bawat tuktok at palasyo, siya ay nakakapagpahalaga sa mga benepisyo at panganib. Kahit na ang pagkain sa kantina, siya rin ay nakakapansin at nakakagawa ng mga pagbabago. Tulad ng ngayon, kung hindi dahil sa paminsang pagbisita ng nakatatandang kapatid upang suriin at ituro ang mga detalye, maaaring hindi rin sila makakain ng ganito katatag at masarap na pagkain. Ang dating medyo maluwag na sekta ay naging maayos sa tulong ng nakatatandang kapatid. Biglang naging maayos at mas epektibo kahit na mas mataas pa kaysa dati. At mas nakakagulat pa, habang humahawak ng napakaraming gawain. Ang master na ito ay tila umakyat sa antas ng mabilis na parang isang espada, na nakakalito sa mata. Sa loob lamang ng 3 taon mula sa isang ordinaryong tao, hanggang sa ngayon ay matatag na sa antas ng Jindan. Sa mundo ng pagsasanay sa katotohanan, ang 100 taon sa Jindan ay itinuturing na maayos. At ang mga nakamit ang gold core sa loob ng 10 taon, ay walang iba kundi mga pambihirang henyo na kilala sa buong kontinente at nakasulat sa kasaysayan. Ngunit ang Master Senior na ito ay umakyat mula sa wala patungo sa gold core sa loob ng 3 taon. Ito ay talagang isang pambihirang bilis ng pagsasanay na bumabaliktad sa kaalaman. Maaari mong isipin kung gaano kalaki ang gulat ng kumalat ang balita. Hindi ko maiwasang magtaka kung ako ba ay nag-aral ng mga masamang pamamaraan o gumamit ng mga ipinagbabawal na paraan na nag-o-overdraw ng potensyal. Kaya't ang ilang mga elder na may mataas na reputasyon sa sekta, isang detalyadong pagsusuri ang isinagawa sa akin ng samahan. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpasalubong sa lahat ng katahimikan. Walang anumang bakas ng masamang sining o palatandaan ng labis na paggamit. Talagang likas na talento at mabilis na pagsasanay lamang. Ayon sa balita, ilang mga pinuno ng tuktok ang nagbuhos ng kanilang damdamin. Nagtataka sa ganda ng ganitong potensyal, na pinabayaan ng tunay na tao na si Muyuan. Nang marinig ni Chen Fan na ako ay matagumpay na nakabuo ng dan sa unang pagkakataon,
Nakatitig ako na parang hindi makapaniwala, halos mahulog na ang pangako sa lupa. Paano ito posible? Limitado ang lakas ng tao, di ba? Baka ang master ko ay may 48 oras sa isang araw. O baka hindi siya kailanman kailangan ng pahinga. Pagkatapos ng pagkabigla, ay may hindi maipaliwanag na paghanga. Kailangan kong aminin na may mga tao talagang kayang lampasan ang karaniwan. Ang pananaw ng guro na si Muyuan, talagang hindi kayang unawain ng mga karaniwang tao tulad nila. Sa sandaling ito, si Chen Fan ay nakaupo sa hindi kalayuan. Nakatagong pinagmamasdan ang tahimik na kumakain na nakatatandang kapatid. Wala na siyang kahit kaunting pagdududa. Tanging ang labis na paghanga at kasiyahan ang natira. Hindi ko alam na ang isang disipulo ay mayaman sa mga saloobin, na nakatuon sa huling ilang subo ng espiritual na bigas. Nagmumuni-muni tungkol sa mga plano sa hapon. Nagdaos ng pagpupulong para sa maliit na kompetisyon ng sekta sa Lingyun Hall. Ang maliit na kompetisyon ng sekta ay isang mahalagang aktibidad ng Lingyun Sect tuwing taon. Layunin nitong suriin ang mga nakamit ng mga disipulo sa kanilang pagsasanay sa nakaraang taon. Pumili ng mga mahuhusay na talento. Ito ay isa sa mga pinaka-pinag-uusapan na kaganapan sa sekta maliban sa malaking kompetisyon ng sekta. Ito ay isang malaking kaganapan. Ang ganitong antas ng aktibidad ay pinangunahan ng Hall of Rights na may pakikipagtulungan mula sa bawat tuktok. Ngunit mula nang ako'y humawak ng ilang mga gawain ng sekta, parang iniisip ni Mokyuan na hindi dapat sayangin ang pagkakataong ito para sa pagsasanay. Kaya't ibinigay din niya sa akin ang koordinasyon at pamamahala ng maliit na kompetisyon. Kaya sa pulong ng hapon, hindi lang ako makikilaho, kundi kailangan ko ring pamunuan ito. Kailangan kong magmadali at suriin ang plano sa Jade. Kung hindi, sa pulong ng hapon, wala akong alam bilang tagapangulo. O baka mahuli ng isang matalinong nakatatanda ang butas. Mawawasak na ang perpektong imahe ng nakatatandang kapatid. Halos lumipad ako pabalik sa tabi ng templo ng Luoxia Peak. Sa loob ng templo, nakatambak na ang mga jade tablet na kasing taas ng kalahating pulgada. Wala na akong oras para uminom ng tubig. Agad akong umupo at pinakalat ang aking espiritu. Nagsimula na akong mabilis na iproseso ang impormasyon. Ito ang kakayahang nakuha ko sa loob ng 3 taon. Nagtatrabaho ng sabay-sabay sa maraming bagay. Huminga ng malalim, naging isang sinag ng liwanag, tumakbo diretso sa pangunahing pader ng Lingyun Hall. May higit sa 10 tao nang nakaupo na sa loob ng Lingyun Hall. Lahat ay nagtuturo ng kanilang mga mata sa akin. King Heng, nahuli ka. Salamat sa pagtitiis ng mga guro at nakatatanda. Nagpapakita ako ng paggalang ng nakataas ang kamay. Walang anuman. Tamang-tama ang oras. Ang matandang lalaki sa kaliwang bahagi ng upuan ay humahaplos ng kanyang balbas at mumiti. Lumakad ako sa gitna ng malaking bulwagan at tumayo sa nakalaang posisyon. Salamat sa inyong pagdalo. Ang aking boses ay malinaw na umabot sa buong bulwagan. Ang paksa natin ngayon ay ang paghahanda para sa maliit na kompetisyon ng sekta sa susunod na buwan. Pakiusap, ipaliwanag ni Ginoong Zhao ang plano. Tumayo si Ginoong Zhu mula sa tanggapan ng mga seremonya at nagsimulang magulat. Mga nakatatanda, ang maliit na paligsahan na ito ay nakatuon pa rin sa laban sa ring. Layunin nitong subukin ang 1 taon ng pagsasanay ng mga disipulo at hikayatin silang magsumikap. Ang mga kalahok ay lahat ng mga nakatatandang disipulo at mga piling disipulo. Ito ay nakasanayan na sa nakaraang mga taon. Tungkol sa gantimpala, bumaba ng kaunti ang boses ni Diakon Zhao. Ngayong taon ay espesyal. Ang 10 nangunguna ay magkakaroon ng karapatang magpraktis sa silid ng mga kasulatan sa loob ng 3 araw. Ang 3 nangunguna ay bibigyan ng isang mid-level na mahiwagang kagamitan ng antas ksuan. Ang nangunguna naman ay tatanggap ng isang mataas na antas na mahiwagang kagamitan ng antas ksuan. At minsang pumasok sa Wudao Cliff upang magnilay ng 7 araw. Ilang matatanda sa loob ng bulwagan ang sunod-sunod na tumango habang nakikinig. Matapos kong makinig, pinagmasdan ko ang lahat at nagsalita. Ipinaliwanag na ni tagapangasiwa Zhou ang plano. Ito ay isang malaking kaganapan upang hikayatin ang mga disipulo ng sekta na pumili ng mga natatanging talento. Ang mga detalye ay kinakailangang pag-isipan ng lahat. Una, tungkol sa paligsahan sa entablado. Bagamat ito ay malaya, dapat malinaw na itigil sa tamang pagkakataon. Ipinagbabawal ang masamang intensyon na makasakit. Ang mga lumabag ay mahigpit na parurusahan. Pangalawa, ang pamantayan sa pagsusuri ng mga kasanayang pangsuporta. Dapat itong ipagkasunduan at ipahayag ng maaga ng mga nakatatandang dalubhasa mula sa bawat tuktok. Ang kaligtasan ay ang pangunahing prioridad. Kailangan ng maagang suriin ang mga proteksyon na kaayusan. Dapat agad na matukoy ang listahan ng mga nakatatandang narito at maghanda ng sapat na gamot para sa pagaling. Ang mga naroroon ay may iba't ibang reaksyon. Ngunit karamihan ay nagpakita ng pag-iisip o pagsang-ayon. Tumingin ako kay Ginoong Yan ng disiplina. Ginoong Yan, pakiusap dagdagan ang mga tauhan ng disiplina. Gamitin ang salamin ng pagbabalik sa larangan ng pagsasanay. Kung may malaking pagtatalo sa desisyon ng mga hukom, pwede kunin ang mga kuha para muling suriin. May seryosong mukha si tagapangasiwa Yan, nagbating kamao at nagsabi. Huwag kang mag-alala, pamangkin ni Guru Shen. Inihanda na ng tanggapan ng disiplina ang detalyadong plano.
Inayos na ang mga tauhan at suplay. Na-inspeksyon na rin ang salamin ng pagbabalik at nasiguro na itong gumagana. Nang matapos ko ang aking huling buod, tumayo ang lahat at sabay-sabay na nagpaabot ng paggalang at nagpapaalam. Nang umalis ang ilang kinatawan ng mga pangulo, ang mga tingin nila sa akin ay tila nasisiyahan. Talagang nakakuha ng kayamanan si Muyuan sa pagkakataong ito. Bumulong si Pangulong Leng kay Elder Su ng ceremonial hall. Mas maaasahan ang batang ito kaysa sa kanyang guro. Ngumiti si Elder Su habang humahaplo sa kanyang balbas. Nga, malinaw ang kanyang pag-iisip at makatarungan ang kanyang mga desisyon. Mas mahalaga pa rito ang kanyang katatagan at kabuuan. Hindi siya mukhang isang batang nag-aaral pa lamang ng 3 taon. Maari na naming ipasa sa kanya ang mga gawain ng sekta. Makakabawas ito sa aming mga alalahanin. Pinisil ko ang aking noo. Bahagyang nakapagpahinga ako. Kailangan kong maging ganap na nakatuon sa nakaraang mahigit 1 oras. Kailangan kong ituloy ang agenda. Kailangan ding bigyang pansin ang emosyon at potensyal na intensyon ng mga leader. Hindi ito mas madali kaysa sa pag-aalaga kay Ling Xuang. Ding Duo. Nakatukoy ng pagbabago sa antas ng pagkilala ng mga pangunahing miyembro. Nakuha ang antas ng pagkilala mula kay Elder Su ng ceremonial hall. Nakuha ang antas ng pagkilala mula kay Elder Leng Ye ng Wanden Peak. Kasalukuyang progreso 17%. Nakuha na ang 36 na unit ng pagkilala. Biglang nagising ang aking diwa. Naghahanda na akong umalis. Bigla akong nakaramdam at tumingin sa gilid ng malaking bulwagan. Sa anino na dapat ay walang tao. Hindi ko alam kung kailan may isang anino na nakasandal. Si Mokyuan, ang tunay na tao, ay nakayakap sa kanyang mga braso. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tinitingnan ang kanyang sariling disipulo. O ay, tapos na ang pulong. Tamad na sabi ni Muyuan Zenren. Mukhang maayos naman. Mas magaling ito kaysa nung unang beses na ako ang nag-host. Agad akong tumayo at yumuko bilang paggalang. Guro, kailan po kayo dumating? Bakit po hindi ko kayo napansin? Nandito na ako ng ilang sandali. Nakikita kong masigla ang inyong talakayan. Kaya't hindi ko kayo ginambala. Pinaikutan ako ni Muyuan ng kanyang balikat. Ang tono niya ay puno ng hindi pagtatago ng paghanga. Talagang maganda. Malinaw ang pagkakaayos at nahuhuli ang mga pangunahing punto. At kaya mo pang pamahalaan ang sitwasyon. Pati yung matandang iyan hindi makakakita ng kapintasan. Hindi ako nagkamali sa pagpili, ikaw ang disipulong pinili ko. Umiti ako at sinabi ko, lahat ay dahil sa mahusay na pagtuturo ng aking guro. Ginagawa ko lang ang aking makakaya. Si Muyuan Zenren ay halatang natuwa at tumawa ng malakas. Huwag nang ganyan. Bilang iyong guro, alam kong ubos na ang lakas mo sa mga munting bagay na ito. Pero naman, ang Jade na hindi hinahasa, hindi magiging kasangkapan. Ang samahang ito ang pinakamainam na panghasa. Tingnan mo, hindi ba naging makinang na? Hinugot niya mula sa manggas ang isang kahong kahoy at inihagis sa akin ng walang pag-ingat. Inabot ko ang kahong kahoy, ngunit hindi ako nakaramdam ng matinding alon ng espiritual na enerhiya. Guro, ano po ito? Kakaunting bagay lang. Maaaring makatulong ito sa iyo na patatagin ang iyong gold core realm. Sinabi ni Mokyuan Zenren pagkatapos. Magandang gawin mo, King Hang. Kamakailan ay nagkaroon ako ng bagong ideya tungkol sa Great Dream True Formula. Sa susunod na buwan, kung walang mahalagang bagay, ikaw ang magiging kinatawan ko. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na siya naghintay sa aking reaksyon. Ang kanyang itim na anyo ay tila sumanib sa hangin at tahimik na naglaho. Hawak ko ang simpleng kahong kahoy, nakatayo ako roon ng matagal na walang masabi. Tinitingnan ko ang direksyong kinaroroonan ng maglaho ang aking guro. Muli kong ibinaba ang ulo at tiningnan ang kahon sa aking kamay. Sa huli, napabuntong hininga na lang ako. Binuksan ko ang kahong kahoy. Nasa loob ay may isang eliksir na naglalabas ng makulay na aura. Ito ang taining Jindan. May bahagyang pagkabigla sa mga mata ko. Ito ay isang mahalagang bagay na walang pamilihan. May kakaibang bisa sa pagpapatibay ng purong espiritual na kapangyarihan. Ang aming guro na hindi masyadong maaasahan. Kahit na hindi siya laging maaasahan. Paminsan-minsan ay talagang bukas ang kanyang bulsa. Matapos ayusin ang mga bagay kaugnay ng maliit na kompetisyon ng sekta. Nang sa wakas ay nakabalik ako sa tabi ng templo ng Luoxia sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa oras na ito, 3 bahagi na ng oras. Agad akong umupo nang nakakrus ang mga binti sa ibabaw ng banig. Balak kong manahimik at ayusin ang paghinga sandali bago lunukin ang taining Jindan. Nang mahawakan ko ang singsing na imbakan, biglang may naalala ako. Nasa loob pa rin ang cold pool pearl na ibinigay sa akin ni Ling Xuang kaninang umaga. Ang dalisay na elementong tubig na lakas espiritual ng perlas na iyon ay hindi naman kailangan ko. Ngunit mahusay itong kasangkapan sa pagsasanay para kay ikalawang junior na kapatid na si Chu Qinglin. Naalala ko iyon kaya hindi na ako makaupo. Tumayo ako at lumabas mula sa gilid ng silid. Naglakad ako papunta sa hindi kalayuan, sa isang mas maliit at mas pinong bakuran. Iyon ang lugar na inihanda ko noon para kay Chu Qinglin para magpagaling. Hindi ito malayo sa akin kaya madali kong maalagaan siya. At sapat na tahimik, angkop para sa kanyang pagsasanay. Pagkapasok ko sa maliit na bakuran, hindi sinasadya, napatingin ako sa tali ng labada sa bakuran. May nakasabit na panlabas na balabal na kulay mapusyaw na puti.
Hindi ba ito ang panlabas na balabal na inihang ko ilang araw na ang nakalipas? Na misteryosong nawala ng walang paliwanag. Paano napunta ito kay Chu Qinglin? Biglang sumagi sa isip ko ang ilang posibilidad. Naipulot ba ito ni Chu Qinglin? O siya ang kumuha? At naalala ko ang pansin na madalas niyang ibinibigay sa akin. Pati na rin ang mga oras na tahimik na ang gabi. Na minsan siyang gumagawa ng mga bagay na hindi angkop sa imahe niya bilang malamig na junior. Mukhang mas malamang na siya ang kumuha. Sa oras na iyon, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Si Chu Qinglin ay mabilis na lumabas. Nang makita akong nakatayo sa bakuran, siya ay halatang natigilan. May kakaibang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mahigpit ang kanyang mga labi. Aking nakatatandang kapatid. Parang hindi ko talaga napansin kung ano iyon. Ngumiti siya ng tulad ng dati. Pasensya na, apo. Dumadaan lang ako. Naalala ko lang isang bagay kaya napadpad ako dito. Nang makita ni Chu Qinglin na hindi ako nagtatanong tungkol sa panlabas na balabal. Nabahala siya pero medyo nakastiff ang tono. Kuya, anong nangyayari? Inabot ko ang kahong jade na naglalaman ng mga perlas mula sa cold pool. Umaga, pumunta ako sa Lingshuyuan at pinagkalooban ako ni Ginoong Lingshuang ng bagay na ito. Ang bagay na ito ay makabubuti sa iyong pagsasanay. Kaya naisip kong ipadala ito sa iyo. Nakatitig si Chu Qinglin sa kahon ng jade at muling tumingin sa akin. Mayroong emosyon sa kanyang mga mata na bahagyang kumilos. Hindi siya agad kumuha kundi nagtanong. Ang ibinigay ni Ginoong Lingshuang ay tiyak na isang mahalagang bagay. Hindi ba dapat itong itago ng nakatatandang kapatid? Ang katangian ng perlas na ito ay hindi ganap na umaayon sa aking pangunahing kasanayan. Para sa akin, ito ay parang dagdag na ganda lamang. Inilapit ko ang kahon ng jade ng mas malapit, seryoso ang tono. Ngunit iba ka. Ang bagay na ito ay talagang makakatulong sa iyo na patatagin ang purong espada at ang katangian ng yelo. Ang iyong pag-unlad ay tiyak na ikalulugod ng nakatatandang kapatid. Tanggapin mo na. Dahil dito, si Chu Qinglin ay nag-extend ng kanyang mga kamay at maingat na tinanggap ang kahon ng jade. Binuksan niya ang takip ng kahon. Ang asul na perlas ay tahimik na nakahiga sa malambot na velvety. Naglalabas ng purong malamig na liwanag at espiritu. Salamat, kapatid na guro. Murmur niya habang mahigpit na hinahawakan ang kahon ng jade. Ang mahahabang pilikmata ay nakatungo, tinatakpan ang mga damdaming umaagos sa kanyang mga mata. Mahigpit niyang piniga ang kanyang mga labi at itinaas ang kanyang ulo. Napakaganda ng bagay na ito, gagamitin ko ito ng maayos. Hindi kita bibigin, kuya. Nakita kong tinanggap niya at lumalim ang ngiti niya. Mabuti na. Kung may hindi malinaw tungkol sa iyong pagsasanay, pwede mo akong tanungin anumang oras. Gabi na, magpahinga ka na. Huwag ka nang magpuyat para mag-ensayo ng espada. Tumango si Chu Qinglin, nag-atubili sandali ngunit nagtanong pa rin. Kuya, ayos ba ang mga gawain ngayon? Ayos lang. Ang mga maliliit na bagay ay naayos na. Muli kong hindi sinasadyang tiningnan ang lubid ng damit. Agad ko itong inalis ang tingin. Sige, babalik na ako. Magpahinga ka na rin ng maaga. Ingat ka, kapatid na guro. Nakatayo si Chu Qinglin sa kanyang lugar habang sinasamahan ako palabas ng maliit na bakuran. Hanggang sa ang kanyang anyo ay tuluyan ng nawala sa dilim ng gabi. Doon lamang siya tunay na nakapagpahinga. Tumingin siya sa hawak na jade box. Ang kanyang labi ay bahagyang umangat sa isang napakaliit na kurba. Idinikit niya ang jade box sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang malamig at espiritual na enerhiya mula rito. Samantalang sa kabilang bahagi, habang naglalakad pabalik sa tabi ng templo, isinara ko ang pinto. Agad na nawala ang perpektong ngiti sa aking mukha. Naging medyo komplikado ang aking ekspresyon. Tahimik akong tumawag sa isip. Nandyan ka ba, sistema? Ang sistema ay palaging nandito para sa iyo. Tanong ko sa iyo. Pinisil ko ang aking noo. Ang lihim na pangangalap ng mga damit ko ng junior sister. Ay ba normal na pag-asa at paggalang ng junior sister sa senior brother? O ito ba ay medyo lampas na sa karaniwan? Nasa proseso ng pagsusuri. Pansamantalang hatol. Nakatagong uri ng pag-asa na may kasamang bahagyang pagkahilig sa pangangalap. Karaniwang nangyayari sa mga individual na kulang sa seguridad o tiyak na emosyonal na ugnayan. Sa pamamagitan ng pangangalap ng mga bagay na may kaugnayan sa pinagkakatiwalaan. Upang makakuha ng emosyonal na ginhawa at koneksyon. Kumindat ang sulok ng aking bibig. Magsalita ka ng tao. Simpleng paliwanag. Parang iniisip kanyang maaasahang nakatatandang kapatid. Ngunit hindi siya masyadong marunong magpahayag ng pagiging malapit at pag-asa. Kumuha ng iyong damit. Parang mga batang hayop na nangangalap ng mga bagay na may amoy ng kanilang ina. Ano ang dapat kong gawin? Magpapanggap na hindi alam o hahanap ng pagkakataon para dahan-dahang ilahad ito. Iminumungkahi na panatilihin ang kasalukuyang sitwasyon at magpanggap na hindi alam. Ang pag-ugaling ito sa ngayon ay hindi nakapagdulot sa tagapagdala at sa target na tao ng makabuluhang abala o pinsala. At tila isa ito sa mga mahalagang paraan niya ng pag-aayos ng damdamin. Bumuntong hininga ako. Hindi ko inakala na may kakayahan sa pagpapayo pang psikolohikal pa ang sistema ninyo. Ang sistemang ito ay para sa Master Brother na may pinakamataas na antas. Layunin nitong tulungan ang host na perpektong pamahalaan ang lahat ng ugnayan sa loob at labas ng sekta. At mga hindi tao na usapin.
Kabilang ngunit hindi limitado sa pag-unlad ng kakayahan. Mabilis na dumating ang ikalawang araw ng susunod na buwan. Ang arena sa pangunahing bundok ay handa na. Sa paligid ng entablado, ang mga upuan para sa mga manunood ay maayos na nakaayos. Sa sandaling ito, ang paligid ay puno ng mga tao. Kahit sino, mula sa mga disipulo sa loob at labas, hanggang sa mga elite na disipulo, pati na rin ang ilang matatandang guro na tahimik na namumuhay, ay nagtipon dito. Sa sandaling ito, nakatayo ako sa mataas na plataporma sa tabi ng pangunahing entablado. Ako ang namamahala sa kaganapan ngayon. Kailangan kong bantayan ang buong lugar upang matiyak na ang laban ay patas at maayos. Agad na harapin ang mga hindi inaasahang sitwasyon. Pagpapalabas ng misyon. Mangyaring tiyakin na maayos ang pagdaraos ng maliit na kompetisyon ng sekta. Nakaayos na ang mga hukom sa bawat entablado. Nagsimula na ang maliit na kompetisyon. Ang malakas na tinig ni Elder Su ay umabot sa buong lugar. Sa isang iglap, nagningning ang mga espiritual na ilaw sa ilang mga entablado. Ang mga disipulo ay maaaring para sa pagsusuri ng kanilang sarili. O para sa pagkuha ng ranggo sa elite list, lahat ay nagsisikap ng todo. Agad kong naisip ang tungkol sa ikatlong entablado. Sa oras na ito, si Chu Qinglin ay tila nagwawagi sa kanyang kalaban. Sa isang halos nakakapanghadlang na paraan, patuloy pa rin siyang may malamig na mga mata at kilay. Nakatayo lamang siya roon, na para bang may hindi nakikitang lamig na bumabalot sa kanyang paligid. Na tila pinigil ang hangin sa paligid ng entablado. Malakas na inihayag ng hukom na nanalo si Chu Qinglin. Sa ring, ang kalaban ni Chu Qinglin ay may maputlang mukha at humahawak sa kanyang dibdib. Nagmamadaling yumuko bilang tanda ng pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay otomatikong tumingin sa mataas na entablado. Saktong tumama ang aming mga tingin. Nagbigay ako sa kanya ng nakakaingganyong ngiti. At bahagyang tumango. Ang mukha ni Chu Qinglin ay tila nagyelo. Ngunit sa isang iglap ay tila nahipuan ng simoy ng tagsibol. Isang napakaliwanag na liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumingon siya at bumaba sa entablado. Ngunit ang kanyang tuwid na likod at magaan na hakbang ay nagbigay diin sa kanyang kagalakan sa loob. Ang batang ito ay talagang matindi ngayon. Tumingin ako sa likod ni Chu Qinglin. Nakapagpahinga ako sa isip ko. Sana ay may kontrol siya sa kanyang mga galaw. Huwag naman talagang masaktan ang kapwa niya. Ngunit sa nakita ko kanina, mas pinabuti niya ang kanyang kontrol. Mukhang talagang nakakatulong ang Hantan Pearl. Sa mataas na plataporma, ang ilang mga pinuno at matatanda na nanonood ay nag-uusap ng mahina. Ang dalaga sa Luoxia Peak, mabagsik ang kanyang paraan ng espada. Hindi ito katulad ng estilo ng espada ng King Yuan. Parang galing ito sa mga labanan sa digmaan. Sabi ni Pangulong Leng ng Wanren Peak, narinig ko na ang batang babae ito ay may mahirap na nakaraan. Siya ay isang ulila na natagpuan ni Muyuan 3 taon na ang nakalipas. Sabi ni Elder Su habang humahaplo sa kanyang balbas. Natural lamang na maging matatag at may masidhing pagpatay. At saka, napansin niyo ba, na may liwanag na kumikislap sa mata ni Elder Su, habang humahampas ang babae ng espada. Ang aura ng espada ay kusang nagtipon sa paligid niya, at may bahagyang tunog ng espada na umaawit, bagaman hindi pa ito ganap na nabuo. Maliwanag na ito ay senyales ng likas na kakayahan sa espada. Ang mga elder ay nagulat sa narinig at muling tumingin sa babaeng si Chu Qinglin na nakapikit at nag-iisip. Walang duda, tiyak na sinabi ng Panginoon ng lamig. Siyang dalubhasa sa daan ng espada, kaya't siya'y pinakasensitibo sa pakiramdam na ito. Bagaman tila dulot ng mga karanasan sa nakaraan. Ang kanyang espada ay nakatago at hindi pa lumalabas at maaaring may kaunting pinsala. Ngunit ang likas na koneksyon niya sa espada ay hindi maikakaila. Kung magkakaroon ng panahon upang maayos at mapangalagaan ito. Walang hanggan ang kanyang hinaharap. Napabigla ang isang elder mula sa Baikao Peak. Una si Shen Qingheng na nagtamo ng Golden Core sa loob ng 3 taon. Ngayon naman si Chu Qinglin na ipinanganak na mailikas na butong espada. Hindi ba si Muyuan nitong maraming taon ay hindi tumatanggap ng mga disipulo? Hindi dahil siya'y tamad. Talagang pinipigil niya ang sarili at hinihintay na kusang dumating ang ganitong pambihirang talento. Grabe naman ang swerte niya, tila sumasalungat sa tadhana. Umiling at napamangha ang kinatawa ng Tianyan Peak. Bakit hindi ako makakuha ng ganitong disipulo? Ang ilang mga nakatatandang tao ay nagtinginan at mumiti ng may pagdaramdam. Sa kanilang isip tungkol sa lider na matagal nang nagkukubli. Sila ay parehong naiinggit at walang masabi. Walang paraan upang ipaliwanag ang ganitong pananaw at swerte. Matapos magpahinga ng kaunti, muling umakyat sa entablado si Chu Qinglin. Para siyang makina na hindi nakakaramdam ng pagod. Sunod-sunod na tagumpay ang kanyang natamo. Disipulo si Chu Qinglin. Hinahamon ang ika-27 pwesto sa elite list, si Shikshong Shai Dashuang. Ang kanyang boses ay umabot sa paligid ng ikatlong arena, nagdulot ng kaguluhan. Si Shaimi Chu Qinglin ay humahamon sa mas mataas na antas. At humahamon pa sa Shikshong Shi na kilala sa kanyang depensa. Ang thick earth technique ni Shikshong ay naabot na ang ikatlong antas. Mahirap talunin kahit sa huling yugto ng foundation establishment. Bagaman ang espada ni Shaimi Chu Qinglin ay matalim. Ngunit kung kulang ang lakas ng espiritu, marahil hindi ito sapat para sa pangmatagalang depensa. Si Shai Dashuang ay isang matangkad at mukhang mabait na lalaki.
Nang marinig ito, siya ay tumalon sa entablado at yumuko kay Chu Qinglin. Chu Qinglin, kapatid na babae, mangyaring magturo. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Malinaw na hindi siya nagpakita ng paghamak dahil sa mas mababang antas ng kapangyarihan ng kalaban. Kamakailan, napanood niya ang laban ni Chu Qinglin. Ang kanyang matinding diwa ng espada ay nagbigay sa kanya ng pag-aalinlangan. Hinugot ni Chu Qinglin ang mahabang espada mula sa kanyang kabit. Agad kumalat ang malamig na hangin. Sa utos ng hukom, nagsimula ang paligsahan. Kumilos si Chu Qinglin. Wala siyang kahit kaunting pagtatangka. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay naging isang nagielong kislap. Diretsong tinusok ang pagitan ng dibdib at tiyan ni Xie Dashuang. Nabigla si Xie Dashuang. Agad siyang lumihis upang umiwas. Sa isang iglap, naglaban na ang dalawa. Naipamalas ni Chu Qinglin ang kanyang sining sa espada, napakabilis, napakabagsik, at napakatumpak. Lalong natakot si Xie Dashuang habang nakikipaglaban. Ang depensang ipinagmamalaki niya. Sa harap ng talim ng kalaban na tila nakakapasok kahit saan at may dalang lamig. Naging tila magaspang ang kilos niya. Isang malamig na liwanag ang sumiklab sa mga mata ni Chu Qinglin. At siya'y tumakbo ng diretso sa marka ng suntok. Ang kanyang mahabang espada ay biglang naglabas ng nakakasilaw na liwanag. Lahat ng lakas ng espada ay nagtipon sa dulo ng talim. Ang buong katawan niya ay tila naging isa sa espada. Naging isang napakapinong asul na linya ng yelo. Sumaksak ito sa dibdib ni Xie Dashuang. Sa itaas ng plataporma, agad na umupo ng tuwid ang mga pinuno ng bawat tuktok, kumislap ang matalim na liwanag sa kanilang mga mata. Si Xie Dashuang ay umungol ng mahinang tunog at umatras ng 7 o 8 hakbang. Ang anyo ni Chu Qinglin ay lumitaw sa lugar kung saan dating nakatayo si Xie Dashuang. Mas maputla ang kanyang mukha kaysa dati. Ang kamay niya na humahawak ng espada ay bahagyang nanginginig. Malinaw na lubos ang naubos ng huli niyang pag-atake. Ngunit nakatayo siyang tuwid, ang dulo ng espada ay nakaturo pababa sa lupa. Nanahimik ang buong paligid sandali. Susuko yae. Tumingin si Xie Dashuang sa bitak sa espiritual na baluti sa dibdib niya. Mapait siyang humiti, yumuko at sumuko. Hamong laban sa ring no. 3, panalo si Chu Qinglin. Pumalit kay Xie Dashuang at napabilang sa ika-273 na pwesto sa talaan ng mga elite. Malakas na inanunsyo ng hukom, halong pagkasabik ang tinig niya. Sumabog ang mga hiyawan at usapan. Nagyuko si Chu Qinglin nang magkahiwalay sa hukom at kay Xie Dashuang. Saka siya bumaba ng entablado. Hindi niya pinansin ang ingay sa paligid. Diretso siyang nagpunta sa lugar ng pahinga. Muling itinutok niya ang tingin sa mataas na entablado. Tumango ako sa kanya. Sa kalagitnaan ng yugto ng pagtatatag ng pundasyon, naunawaan na niya ang paunang anyo ng pagkondensa ng espada na nagiging sinulid. Bagaman hindi pa ito perpekto at malaki ang pagkonsumo nito. Ngunit ang likas na talento niya sa espada, kasabay ng ipinanganak na buto ng espada, ay isang henyo na napakahirap matagpuan kahit sa loob ng 100 taon. Umiling at bumuntong hininga ang pangulo ng Lengfeng. Ano bang swerte ang dumating sa matandang to na si Muyuan? Matibay ang loob ng babaeng ito. Mabigat ang kanyang pagnanais pumatay ngunit kontrolado naman. Isang pambihirang hilaw na hiyas. Sabi rin ni matandang Su. Mukhang ang sanga ng Luok Siapik na ito. Dahil nagningning ang 2 disipulong ito. Pinakikinggan ko ang usapan ng mga matatanda. Napuno rin ako ng napakaraming damdamin. Noong 3 taon na ang nakalilipas, ang maliit na batang iyon ay duguan at halos mamatay. Ngayon, dahil sa hawak niyang espada, nakilala siya at sumikat sa maliit na paligsahan ng sekta. Matapos kong ayusin ang munting aberya na idinulot ng paligsahan, bumalik ako sa mataas na entablado at kakatayo ko lang sa aking pwesto. Nang narinig ko mula sa tabi ang tinig ni matandang Su na may ngiti, bumalik na si Shen, ang aking pamangking disipulo. Salamat sa iyo dahil inasikaso mo ang mga maliliit na gawaing ito. Kaya ngayon nakaupo na ako rito. At matahimik na mapanood ang mga munting ito na magpaligsahan. Sa wakas, ginawa rin ng matandang si Muyuan ang isang matalinong bagay. Umiti ako kay matandang Su at sinabi, Tito Su, sobra ang papuri mo. Kung napapagaan ko ang abala ng mga tito, para kay King Heng ay isang karangalan. Ngunit sa loob ay tahimik siyang nagrereklamo. Kayo naman ay maluwag, ako naman po ay halos maging umiikot na trumpo. Shen, alam mo ba? Sino ang nasa unang pwesto sa listahan ng mga elite ngayon? Sobrang busy ako nitong mga nakaraang araw, halos hindi na ako tumitigil. Hindi ko talaga masyadong sinubaybayan ang pinakabagong pagbabago sa listahan ng mga elite. Nang marinig iyon, agad siyang sumunod sa usapan at nagtanong. Pakisabi po, tiyo. Hindi naghintay si Elder Su na magsalita. Si Leng Feng, na patuloy na nakatutok sa entablado, ay umuungol. Ngunit may halong hindi maikubli na kasiyahan sa kanyang tinig. Sino pa ba kundi ang aking walang silbi na ikatlong estudyante? Si Xiao Jinghan. Pagkasabi niya nito, parang upang patunayan ang kanyang sinabi. Isang malakas na boses ang umabot mula sa pangunahing entablado. Pang-8 pwesto sa listahan ng mga elite. Si Zhuang Tian ay humahamon sa nangungunang si Xiao Jinghan. Lahat ng mata ay agad na nakatuon sa pangunahing entablado. Tumingin din ako sa pinagmula ng tunog. Nakita ko sa pangunahing entablado. May isang kabataang may magandang karisma. Siya ay si Zhuang Tian na nasa perpektong estado ng Jindan.
Malinaw na nais niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang umusad pa. Samantala, sa kabilang panig, isang binatang matipuno ang nakatindig na may mga kamay sa likod. Siya ang personal na ikatlong disipulo ni Lengye, ang pinuno ng Wanren Peak. Si Xiao Jinghan, ang kasalukuyang nangunguna sa talaan ng mga elite. Sige, kapatid Zhuang. Sinabi ni Xiao Jinghan ng may malamig na tono. Patawad, kapatid Xiao. Nagkaroon ng mabigat na ekspresyon si Zhuang Tian. Alam niyang mabagsik ang kalaban. Sa unang galaw, ito na ang kanyang pinakamagaling na sining ng hangin at kidlat. Mabilis na lumakas ang berdeng liwanag sa kanyang paligid at biglang humagupit ang hangin. Agad na ilang berdeng talim ng hangin ang sumugod kay Xiao Jinghan. Ang mga disipulo na nanonood ay hindi nakaiwas sa pagdila ng malamig na hangin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Xiao Jinghan. Sa susunod na sandali, biglang lumitaw ang dalawang Xiao Jinghan. Ang dalawang anino ay parehong nakatayo na maihawak na espada. Si Zhuang Tian ay mabilis na umatras habang sabay na inaalog ang kanyang mga kamay. Naglatag siya ng magkakapatong na mga pader ng hangin at mga lambat ng kulog sa harapan niya. Pagkatapos, itinutok ni Xiao Jinghan ang dulo ng kanyang espada. Isang malamig na sinag ang halos umabot sa dibdib ni Zhuang Tian. Naramdaman ni Zhuang Tian ang pagdating ng isang napakalakas na puwersa. Para bang tinamaan ang kanyang dibdib ng mabigat na tama. Nataboy siya pabalik at nabato pa. Sa ring, nag-iisa nang nakatayo si Xiao Jinghan habang hawak ang espada. Parang ang nakakabilib na pag-atake kanina ay hindi nanggaling sa kanya. Itinabi ni Xiao Jinghan ang espada at yumuko, nagpagalang kay Zhuang Tian. Pinigilan ni Zhuang Tian ang gumugulong na enerhiya at dugo. Ngumiti ng mapait, yumuko at umamin ng pagkatalo. Napakalalim ng sining ng espada ni Xiao. Si Zhuang Tianxin ay lubos na humanga. Alam niya na nagpakita ng awa ang kabilang panig. Kung hindi, ang huling saksak ng espada kanina ay sapat na para magdulot sa kanya ng malubhang sugat. Sa pangunahing ring, matagumpay na ipinagtanggol ni Xiao Jinghan ang kanyang posisyon at nanatili sa tuktok ng listahan ng mga elite. Inanunsyo ito ng malakas ng hukom. Nag-alsa ang buong madla ng masiglang palakpakan at hiyawan. Karapat-dapat talaga sa titulong nangunguna ang ipinakitang galing ni Xiao Jinghan. Nakakamangha ang kanyang kontrol sa espada, tila binibigyang gaan ang bigat at pinaghahati-hati ang mga anino ng espada. Sa mataas na platform, pinipilit ni Master Gao Feng na panatilihing seryoso ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya mapigilang umiti sa tagumpay sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa tabi sa Elder Su at sa akin. Para bang walang pake, nagsalita siya ng pabaya. Medyo ordinaryo lang ang batang ito. Kakatapos lang niyang matutunan ang walang kamatayang espada, na parang anino ng espada. Malayo pa siya sa pagkakaisa ng katawan at espada. Pero sapat na iyon para sa laban kay Zhuang Tian. Hindi maikakaila ng mga matandang Su at iba pa ang kanyang pagyayabang. Lahat sila ay ngumiti at nagbigay ng papuri. Ngumiti rin ako at sumang-ayon. Siguro Xiao ay may pambihirang talento sa espada at tunay na natutunan ang kaalaman mula kay Guru Leng. Kung bibigyan ng panahon, tiyak na magiging isa na namang dakilang dalubhasa sa espada ang ating Ling Yunsek. Naging masaya si Guru Leng sa kanyang narinig, at ang kanyang tingin sa akin ay naging mas kaaya-aya. Sa sandaling iyon, si Xiao Jinghan na nasa pangunahing ring, ay hindi bumaba para magpahinga tulad ng inaasahan ng marami. Tahimik siyang tumayo sandali, bigla niyang itinataas ang ulo at ang tingin ay tumago sa gitna ng madla. Tumpak na nakatuon ito sa akin na nasa mataas na entablado. Sa harap ng nagulat na mga titig ng lahat, hinango niya ang direksyon ng mataas na entablado, pinagsama ang mga palad at malakas na sinabi. Ako, disipulong Xiao Jinghan. Matagal ko nang narinig na si Kuya Shen ay may malalim na kakayahan, taglay ang kabutihan at talino, at nangunguna sa mga kapwa-disipulo. Ngayon, ang disipulo ay nagtagumpay sa paghawak ng laban sa swerte. Nagmamalakas loob akong humiling kay Ginoong Shen na magbigay ng kaunting aral. Sa isang iglap, ang buong lugar ay tahimik na tahimik. Lahat ng mga mata ay sabay-sabay na lumipat mula kay Xiao Jinghan sa entablado, patungo sa figura sa mataas na plataporma. Sa aking isip, ako'y humihikbi. Alam kong ang perpektong misyon ng nakatatandang kapatid ay hindi ako papayagang magpaka-relax at maging isang tagapamahala lamang. Madali itong matatapos. Darating din ang nararapat. Magandang pagkakataon para ipakita sa ilang nag-aalinlangan. Ako, ang bagong itinalagang senior na kuya. Bukod sa pag-aayos ng mga gawain. Kung karapat-dapat din ba ang aking kakayahan sa pakikipaglaban para sa posisyong ito? Nananatili sa mukha ko ang maamo at mahinahong ekspresyon. Sumagot ako, nakaharap sa pangunahing entablado. Dahil nagsalita na si Guru Xiao. Ako'y tiyak na makikisali. Pagkatapos ng kanyang sinabi, ako'y tumango ng bahagya sa mga nakatatandang tao sa mataas na plataporma. At agad akong lumipat, magaan na bumaba sa pangunahing entablado. At humarap kay Xiao Jinghan mula sa malayo. Sa pag-akyat ko sa entablado, ang ibang mga entablado ay agad na nawala ang interes. Hindi na nag-ensayo ang mga disipulo at wala ng hamon. Lahat ay nagtipon sa paligid ng pangunahing entablado. Nakatayo sa mga daliri at iniunat ang lid. Takot na mawalan ng kahit na anong detalye. Ang mga bulong-bulungan ay kumalat na parang alon. Talagang sumabak ang nakatatandang kapatid. Si kapatid Xiao ay nasa unang pwesto sa listahan ng mga elite, nasa huling yugto ng Gold Core.
Si kapatid na nakatatanda ay nasa unang yugto ng Gold Core, di ba? Mas mabuting huwag masyadong maingay. Kung naglakas loob sumagot ang unang nakatatandang kapatid, siguradong may kumpiyansa siya. Tinitingnan ako ni Xiao Jinghan na kalmado at walang alinlangan. Lalo pang tumindi ang kanyang bahagyang pagmamataas. Talagang maayos ang kanyang landas sa pagsasanay. Pinahalagahan ng Pangulo ng Taluktok, si Leng Ye, ang kanyang talento. Ipinagkaloob sa kanya ang mas maraming pinagkukunang yaman at siya rin ay masipag. Dahil maagang umakyat sa tuktok ng listahan ng mga elite, hindi maiwasang tumaas ang tingin sa sarili. Tungkol sa biglang lumitaw na unang nakatatandang kapatid. Mukhang ang pangunahing atensyon ay nakatuon sa pag-aasikaso ng mga maliliit na bagay sa sekta. Sa labas, siya ay magalang, ngunit sa loob ay hindi ganap na naniniwala. Sa pagkakataong ito, siya ay tila mapagpakumbabang nagsalita. Kapatid na Shen, ang aking antas ng pagsasanay ay umabot na sa huling bahagi ng Jindan. Para sa katarungan, maaari kong pigilin ang aking antas upang maging katulad ng sa kapatid na Jindan sa simula. Ngunit ako ay may malamig na ekspresyon at umusog ng kamay. Hindi na. Kapatid Xiao, gawin mo lang ang buong makakaya mo. Si Xiao Jinghan ay bahagyang natigilan. Agad na sumilay sa kanyang mga mata ang sama ng loob sa pagmamaliit sa kanya. Kung mataas ang tingin mo sa sarili, huwag mong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Nakita rin niyang bakante ang aking mga kamay. Hindi ko pa nabubunot ang aking tabak. Sa ibaba, may mga masigasig na disipulo mula sa Wanden Peak. May ilan pang ang gustong ihagis pataas ang kanilang sariling tabak. Tinanggihan ko rin siya ng may ngiti at pagwagay ng kamay. Suminghot ng malamig si Xiao Jinghan. Hindi man lang binunot ang espada ang taong ito talaga ay sobrang mayabang. Gusto kong makita ang mga disipulo na personal na tinanggap ng pinuno ng sekta. Kung anong kamangha-manghang kalidad ang taglay nila, hindi na muling nagsalita si Xiao Jinghan. Ang kanyang mahabang espada ay nakatutok ng pahilis. Patawad, Kuya Shen. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, biglang lumabo ang kanyang anyo. Sa susunod na sandali, lumitaw ito sa aking kaliwa. Ang espada sa aking kamay ay naging isang pilak na kidlat. Natuwirang tumusok sa aking balikat. Ngunit gumawa ako ng isang hakbang na nagpasindak sa lahat. Pumikit ako. Sa sandaling ang espada ay malapit ng tumama. Parang ako ay may kakayahang makita ang hinaharap. Ang aking katawan ay bahagyang umikot sa isang hindi kapani-paniwala na anggulo. Ang talim ng espada ay halos dumampi sa manggas ng aking balabal. Hindi man ito nadamay ang dulo ng damit ko. Isang atake ni Xiao Jinghan ang tumama sa wala. Bahagyang nagulat siya ngunit hindi tumigil ang pag-atake. Muling lumabo ang kanyang anyo. Dalawang aninag na may hawak na espada ang salita na umaatake. Ngunit nananatiling nakapikit ang mga mata ko habang ang katawan ko ay patuloy na lumiliksi at umiwas. Habang patuloy siyang lumalaban, lalo pang natatakot si Xiao Jinghan. Ngunit nananatiling kalmado ako, ang aking anyo ay dumaraan sa gitna ng napakaraming anino ng espada. Parang naglalakad sa isang tahimik na hardin, walang dahon na humahawak sa kanya. Ang kanyang nakapikit at walang pakialam na anyo ay isang matinding kaibahan sa mabilis at matinding atake ni Xiao Jinghan. Ang ngiti sa mukha ng Panginoon ng malamig na tuktok ay nawala na. At pinalitan ito ng seryoso at hindi makapaniwala. Si Elder Su at ang iba pa ay talagang hindi makaalis ng tingin. Si Shen King ay talagang nasa unang yugto ng Jindan. Napamangha na ang mga disipulo sa ibaba. Ang napakalaking arena ng paligsahan. Sa sandaling ito, napakatahimik na. Tanging ang huni ng mga espada sa entablado ang maririnig habang pumuputol sa hangin. Matagal nang hindi matalo si Xiao Jinghan, kahit hindi niya mahawakan ang lailayan ng damit ng kalaban. Dahil sa pag-aalimpuyok ng loob at inis, hindi niya maiwasang magsalita para hamunin. Kuya Shen, bilang ikaw ang unang disipulo ng punong guro at ang pinakamataas na nakatatandang kapatid ng ating sekta. Hindi ba't ang magagawa mo lang ay umiwas at iwasan ang labanan? Hindi pa siya nakatapos magsalita. Binuksan ko ang aking mga mata. Ang mga mata niya, na palagi ng banayad at may ngiti, ay ngayon payapa at walang bakas ng emosyon. Itinaas ko ang kanang kamay, pinagsama ang hintuturo at gitnang daliri na parang espada. Itinutok ko ito sa hangin. Isang matalim na anino ng espada na purong nabuo mula sa dalisay na espiritual na kapangyarihan. Biglang lumitaw ito sa hangin, 3 pulgada sa harap ng dulo ng daliri niya. Ginamit ko ang aking ki bilang espada. Biglang tumayo si Panginoon ng malamig na tuktok at napasigaw sa gulat. Nasa ganap na antas ng kasanayan ng espadang linyon. Wala na siyang oras para tumugon. Ang malinaw na anino ng espada ng espiritu ay dahan-dahang nakahiga sa gilid ng kanyang liig. Ang malamig na pakiramdam ay dumaloy sa kanyang balat. Ang buong lugar ay tahimik na parang patay. Lahat ay nakadilat ang mga mata at nakabuka ang mga bibig. Tumingin sa nakapirming eksena sa ring. Tapos na ang laban. Malinis at maayos. Walang duda. Tumingin sa mga mata ni Xiao Jinghan na puno pa ng takot at pagkalito. Muling sumilay sa aking mukha ang pamilyar na ngiti. Parang ang nakabiglang espada kanina ay hindi ko ginawa. Bahagya akong tumango kay Xiao Jinghan. Salamat, kapatid Xiao. Ang boses ay kalmado, walang bakas ng kayabangan ng nagwagi. Si Xiao Jinghan ay nakatitig sa akin na may ngiti at mainit na ngiti. Tumingin siya sa espada sa kanyang kamay. Isang damdaming mahirap ipahayag ang sumiklab sa kanyang puso.
Nahihiya, nalilito, at may paggalang sa puso. Dahan-dahan niyang itinago ang mahabang espada. Malalim na huminga at nagbigay ng magalang na bao sa akin. Ang nakatatandang kapatid na guro ay may malalim na kaalaman sa espada. Si Xiao Jinghan ay talagang humanga at tinanggap ang pagkatalo. Sa pagkakataong ito, wala na siyang kahit kaunting kayabangan. Tanging taos pusong paggalang ang naramdaman. Lumapit ako at tinulungan siyang bumangon, sinabing mahinahon. Ang kapatid na guro ay may matibay na pundasyon sa kanyang espada. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging dakila siya. Sa mga susunod na sparring, basta maramdaman na, tigilan na at huwag maghinanakit. Tila nakabawi ang hukom mula sa pagkabigla. May bahagyang nanginginig na boses, malakas niyang inanunsyo. Sa pangunahing ring, panalo si Shen Qingheng. Pagkatapos ng maikling katahimikan, ang malalakas na hiyawan at paghanga ay sumabog na parang bulkan. Lubos na nagbago ang tingin ng lahat ng mga disipulo sa akin sa ring. Kung dati ay respeto at paghanga sa kanyang kakayahang makitungo sa tao, ngayon ang respeto na ito ay higit na takot at paghanga sa lakas. Si Xiao Jinghan ay nakatayo sa entablado. Nakikinig sa malakas na sigaw mula sa mga tao. Sa kanyang mukha na mainit, sa wakas ay naunawaan niya na may mga tao pang higit sa kanya. Laging may mas magaling pa. Ang sarili mong munting talento at mga natamo ay hindi man lang mahalaga sa harap ng mga tunay na kamangha-manghang tao. Pinakalma ko si Xiao Jinghan ng ilang salita. Saka tumalikod at nagbigay senya sa hurado na pwede nang ipagpatuloy ang daloy ng paligsahan. Bumalik naman ako ng magaan sa mataas na entablado. Parang ang nagdaang paligsapan na yumanig sa buong madla ay tila isang munting pangyayaring ginawa lamang ng padalos-dalos. Ang mga susunod na paligsahan. Sa bakas ng isang galaw ko na nagpabagsak sa nangungunang elite. Tila naging medyo walang sigla, bagaman patuloy na nagsisikap ang mga disipulo. Ngunit hindi maiwasang tumuon ang kanilang mga tingin sa katauhang iyon sa mataas na entablado. Nang lumubog ang araw sa kanluran at napuno ng pulang liwanag ang langit. Sa wakas ay ganap nang nagtapos ang paligsahan ng aming sekta. Tapos na ang lahat ng mga labanan sa entablado. Nakatakdang matapos ang bagong ranggo ng mga elite. Bilang tagapag-host, muli akong tumayo sa gitna ng pangunahing entablado. Tumingin ako sa madilim na karamihan sa ibaba. Ang boses ko ay umabot sa buong lugar. Mga kapwa ko, nakaranas kayo ng matinding laban. Natapos na ng matagumpay ang maliit na kompetisyon ng sekta sa pagkakataong ito. Lahat kayo ay nagsikap at ipinakita ang inyong natatanging kakayahan. Karapat-dapat sa pagbati. Ayon sa istatistika ng mga hukom sa bawat ring. Narito ang 10 nangungunang pangalan sa elite list ng kasalukuyang maliit na kompetisyon. Sa bawat pangalan na aking binanggit, may kasamang sigawan mula sa mga tao sa ibaba. Pangatlong pwesto, Zhao Jiayin. Pangalawang pwesto, Huo Chenfeng. Nang makarating ako dito, huminto ako sandali. Pagkatapos ay itinaas ko ang aking boses. Pangunahing, Xiao Jinghan. Umabot ang palakpakan. Ang lakas ni Xiao Jinghan ay kitang-kita. Kung hindi ako kumilos, karapat-dapat siya sa posisyon na ito. Ngunit habang handa na akong ipahayag ang mga gantimpala, nasa ibaba ng entablado, biglang sumulong si Xiao Jinghan, nagpugay at nagsabi, "Kuya, sandali." Muli nakatuon sa kanya ang lahat ng tingin. Si Xiao Jinghan, seryoso ang mukha, malinaw na nagsabi, "Ako, ang disipulong Xiao Jinghan." Natalo sa harap ng lahat sa kamay ng nakatatandang kapatid na si Quan. Lubos kong inamin at buong pusong tinanggap. Bilang nangungunang disipulo sa paligsahang ito, nahihiya ako at hindi karapat-dapat tumanggap. Sa aking palagay, ang nangungunang ito ay dapat na siguro. Ako'y bahagyang nagulat at agad na umiling na may ngiti. Si Xiao Jinghan ay talagang tuwid ang ugali. Alam ang kahihiyan at pagkatapos ay lumalaban, ngunit minsan ay masyadong nagiging matigas. Ako'y mahinahong nagsalita. Bilang nakatatandang kapatid, ang pangangasiwa sa maliit na kompetisyon at pagpapanatili ng kaayusan ay bahagi ng aking tungkulin. Ang susunod na laban ay ayon sa iyong kahilingan. Ang maliit na bina ay itinatag upang hikayatin ang mga disipulo na magsikap. Kung ako ang mauuna sa listahan, hindi ba't masisira ang mga alituntunin at magiging malamig ang puso ng mga disipulo? Ngunit matigas ang ulo ni Xiao Jinghan. Tama ang sinasabi ng guro. Ngunit sa mundo ng pagsasanay, ang lakas ang may kapangyarihan. Ang kakayahan at kasanayan sa espada ng nakatatandang kapatid ay higit na nakahihigit sa akin. Ang posisyon na ito para sa akin ay parang nakaupo sa karayom, mangyaring tulungan ako, nakatatandang kapatid. Mas marami pang usapan sa ibaba. May mga naniniwala na si Xiao Jinghan ay may mataas na prinsipyo. Mayroon ding mga sumasang-ayon sa akin. Sa isang iglap, maraming opinyon. Tinitingnan ko ang matigas na tingin ni Xiao Jinghan. Sa aking puso, nakakatawa at medyo nakakabighani. Alam kong kung hindi ko ito maipahayag ng maayos ngayon, baka talagang ayaw na niyang tanggapin ang posisyon na ito. Xiao, alam mo ba kung bakit tayo nag-aaral? Xiao Jinghan ay nagulat at sumagot ng otomatiko. Para sa pagkamit ng mahabang buhay, para patunayan ang daan, para palakasin ang sarili. Tumango ako. Ang paghahangad ng mahabang buhay, pagpapatunay sa daan, at pagpapalakas sa sarili, ito ang tungkulin ng mga nag-aaral. Ngunit kami ay pinalakas ng aming sekta at nakikinabang sa isang tahimik na buhay.
Dapat hindi lamang kami nakatuon sa aming sarili. Tumingin ako sa lahat ng mga disipulo sa ibaba. Malinaw at makapangyarihang boses. Ang pagsasanay ay para sa pagtatanggol. Ang pangalan ng nangungunang posisyon ay may malaking responsibilidad. Inaasahan ng sekta na ang nangungunang disipulo ay maging halimbawa at manguna sa mga kapwa-disipulo. Dapat silang tumayo sa panahon ng panganib ng sekta. Maging katulad ng mga sinaunang pantas na may malasakit sa buong mundo. Para sa kapakanan ng mga tao. Upang ipagpatuloy ang mga aral ng mga naunang santo. Upang magdulot ng kapayapaan sa buong mundo. Ito ang tunay na nangunguna. Maraming mga disipulo ang nakikita ang mga mata nila na puno ng pag-iisip at pagkalito. Tumingin ako kay Xiao Jinghan. Ang disipulo kong si Xiao ay may pambihirang talino, matatag ang puso, at siyang magiging haligi ng aming sekta sa hinaharap. Ang posisyon bilang nangunguna ay hindi pawang isang pangalang walang katotohanan, kundi isang paghihintay at hamon. Naway magsilbing inspirasyon ito sa iyo upang magsikap, maging haligi ng kanlungan ng mga kapwa-disipulo sa lalong madaling panahon. Si Xiao Jinghan ay nakikinig ng walang imik. Parang may umaagos na mainit na daloy sa kanyang dibdib. Ang mga salita ng nakatatandang kapatid. Parang nagbukas sa kanya ng isang pintuan na hindi niya kailanman naisip. Humigop siya ng malalim na hangin at muling nagbigay galang sa akin. Ang mga aral ng nakatatandang kapatid ay tila mga perlas ng karunungan na bumuhos sa kanyang isipan. Naiintindihan ni Xiao Jinghan na tinanggap na niya ang posisyon ng pinakamataas na disipulo. Hindi ko bibigyan ang inaasahan ni Kuya at hindi rin ang pag-aalaga at pagsasanay ng sekta. Lumabas sa mukha ko ang isang maginhawang ngiti. Lubos na natuwa ang kuya na ganoon ang iniisip ng bunso. Isang bigla ang kontrobersya tungkol sa pagpapakumbaba sa pagiging numero 1. Nalutas ng maayos dahil sa aking taos-pusong pananalita. Lalo pang lumalim ang paghanga ng mga nanonood sa akin. Hindi lang mataas ang aking antas, patas din ako sa pagharap sa mga bagay. At kaya kong manghikayat sa pamamagitan ng kabutihan, magabayan ng mahinahon at gisingin ang mga naliligaw na disipulo. Sino ang hindi mahihikayat sa ganitong nakatatandang kapatid? Ngayon, malakas kong ipinahayag na ibibigay ang mga gantimpala sa mga nakakuha ng mataas na ranggo sa listahan. Ang mga disipulo mula sa lihol ay sunod-sunod na lumabas. Ibinibigay nila ang mga espiritual na bato, mga elixir at mga mahika. Kasama ang mga token para sa pagpasok sa library at enlightenment cliff. Ibinibigay ito sa mga nagwaging disipulo. Nakatayo ako sa gilid ng malawak na entablado habang hinahaplos ng hangin ang aking balabal. Hininga ako ng malalim, ang tensyon sa aking mga nerbiyo ay sa wakas ay bumaba na. Tapos na ang misyon. Ibinibigay ang gantimpala. Itinaas ang antas ng kakayahan sa Golden Core Stage 2. Gantimpala, aura ng maharlikang pagkakaibigan ng mga espiritu. Isang malinis at napakalakas na enerhiya ang bumubuska mula sa kawalan papasok sa aking katawan. Sa huli ay nagsasama-sama ito sa aking dantian, sa loob ng isang bilog na gintong pil. Dahil nararamdaman ko ang paglago ng aking lakas, ako ay lubos na nagagalak. 3 taon mula sa 0 hanggang sa 2 antas ng Jindan. Ang bilis na ito ay sapat na upang takutin ang mga tinatawag na henyo. Siyempre, ang mga gantimpala mula sa mga misyon ng sistema ay may malaking bahagi dito. Malaki ang naitulong nito. Pagkatapos, ang pansin ko ay nahatak ng pangalawang gantimpala. Aura ng pagkakaayon sa lahat ng espiritu. Ano ang tiyak na gamit nito sa sistema? Nagtanong ako sa aking isipan. Passive effect ng aura ng Universal Affinity. Malaki ang pagtaas ng natural na pagkakaugnay ng host sa lahat ng mga nilalang. Ginagawa nitong mas madali para sa mga nilalang na magkaroon ng simpatsya sa host. Tiwala at pakikipag-ugnayan. Tandaan na ang lakas ng epektong ito ay may kaugnayan sa katalinuhan ng target at mga katangian ng lahi. Biglang sumulpot sa isip ko ang isang larawan. Ako'y naglalakad sa daan ng sekta na may maraming espiritu sa likuran ko. Umaawit at umiikot sa itaas ang mga maya na mailunti ang balahibo. Dumadampi sa aking mga paa ang mga bilog at malalambot na anak na espiritong fox. Saan man ako dumaan, napapalibutan ako ng mga espiritong hayop at parang daang ibon ang sumasamba sa isang phoenix. Napintig ang gilid ng labi ko at nakaramdam ako ng isang nakakilabot na ginaw. Kailangan kong panatilihin ang imahe ng pagiging marangal at mahinahon. Iyon ang imahe ng mahinahong at maaasahang dakilang kuya. Ano ba yung mga bilog na balahibo na sumusunod sa akin buong araw? Sistema, pwede bang patayin ang aura na ito? Ako'y may bahagyang pag-asa na nagtatanong. Pwede. Sistemang mabilis na sumagot. Ang Wanning Kiaofan ay maaaring i-adjust ang passive aura. Maaaring buksan o isara ng host gamit ang kanilang isipan. Ako'y nakaramdam ng malaking ginhawa. Na-record ang pagbabago sa pagtanggap ng pangunahing miyembro. Pagkuha ng pagtanggap ng pangunahing miyembro ni Xiao Jinghan mula kay Wan Ranfeng. Kasalukuyang progreso 17%. Nakatanggap ng pagkilala mula sa 37 na unit. Ito ay magandang balita, si Xiao Jinghan ay hindi masama sa kanyang kalikasan. Ngunit siya ay medyo masyadong bata at mayabang. Kung makakayanan niya ang laban na ito at makapagpahinga, may magandang hinaharap. Ang makuha ang pagkilala ng isang potensyal na disipulo tulad nito. Para sa akin, mas mahalaga ito kaysa talunin siya. Sa araw na ito, bihira akong nagising nang hindi pa sumisikat ang araw.
Kailangan kong matulog hanggang sa magising ako ng natural ngayon. Kahit isang oras lang, ayos na. Ang mga pangarap ay masagana, ngunit ang realidad ay mahirap. Sa oras na iyon, ang Jade Talisman na nakalagay sa tabi ng unan ay biglang naglabas ng mabilis at nakakasilaw na dilaw na liwanag. Ang Jade Talisman ay malakas na nanginginig kasabay ng ilang matutulis na pagsabog. Bigla akong bumangon at tumingin sa Jade Talisman na sumasayaw sa tabi ng unan. Mula sa pagkalito, ang aking tingin ay naging manhid at alam ko na ang buhay ay hindi maaaring hayaan akong makatulog ng mahimbing. Narinig ko ang boses ni Ginoong Zhu mula sa tanggapan ng seremonya. May halong pagkabahala at pag-aalinlangan. Pinisil ko ang aking noo. Sinikap kong gawing hindi halata na parang kakagising ko lang. Ginoong Zhu, ano ang napakamahalaga? Mabilis na sinabi ni Ginoong Zhu. 10 nangungunang disipulo. Makakapasok sa kaban ng kasulatan upang mag-ensayo ng 3 araw. Marahil ay na-inspire kayo kagabi, mga batang ito. Kaya't dumating sila ng maaga, hindi maliit ang ingay. Kaya't ginising nila si Ginoong Spiritual. Naiinis si Ginoong Spiritual, kaya't direktang isinara ang pinto ng silid. Ang espiritu sa kaban ng kasulatan ay may mataas na katungkulan. Kahit ang Pangulo at ang mga matandang master ay kailangang magbigay galang sa kanya. Ngunit konserbatibo at matigas ang ulo siya. Naiintindihan ko na, Tiyong Zhu. Unahin ninyo na pakalmahin ang mga disipulo. Panatilihin ninyo silang tahimik. Huwag na silang mag-ingay, pupunta ako agad. Itigil ang pagpapadala ng balita. Tanggap ko ang aking kapalaran at bumangon mula sa kama. Tinitingnan ko ang bagong sumisikat na araw sa labas ng bintana. Ramdam ko na ang sinag ng araw ay tila may dalang senyales na may gagawin ng darating. Ang Zangjing Pavilion ay matatagpuan sa isang tahimik na lambak sa likod ng pangunahing bundok. Ito ay isang mataas at makalumang siyam na palapag na tor. Buong katawan ay gawa sa isang bihirang jade na tinatawag na Jingxin, na makakatulong sa mga pumapasok na mapanatili ang kanilang kapayapaan at mas maayos na maunawaan ang mga aklat. Sa sandaling ito, ang mabigat na pinto ng Zangjing Pavilion na may mga inukit na misteryosong simbolo ay mahigpit na nakasara. Walang sinag ng liwanag ang makapasok sa siwang ng pinto. Sa maliit na plaza sa labas ng pinto, si Ginoong Zhou ay tahimik na nagpapakalma sa 10 batang disipulo. Si Xiao Jinghan ay medyo nahihiya. Sa tingin niya bilang nangunguna, marahil ay dapat siyang magsalita. Ngunit sa patuloy na pagwagayway ni Ginoong Zhou, na tila nagsasabing huwag nang magsalita, nakapagpigil siya. Sa mga sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang bumagsak. Ang aking anyo ay lumitaw sa harap ng lahat. Si Ginoong Zhou at ang mga disipulo ay tila nakakita ng kanilang tagapagligtas. Nagniningning ang mga mata. Tumango ako kay Ginoong Zhou at seryosong sinabi, "Mabuti ang pagkakaroon ng masigasig na pagnanais sa kaalaman, mga kapatid. Ngunit kailangan din nating malaman ang mga alituntunin at sumunod dito. Ang silid ng mga kasulatan ay isang mahalagang lugar ng ating sekta at dapat itong panatilihing tahimik. Ang ingay sa umaga ay talagang hindi nararapat. Ang mga tao tulad ni Xiao Jinghan ay ibinaba ang kanilang mga ulo na may pakitang sala." Tama ang sinabi ng nakatatandang kapatid. Sadyang masyadong excited dahil sa hindi namin naisip ng maayos. Si Xiao Jinghan ang unang nagpakumpisal. Ang pagkakamali ay pwedeng itama, ayos lang. Bahagyang binabaan ko ang tono ko. At dito, naghihintay ako ng tahimik, magpaparinig muna ako sa dakilang gamit. Matapos sabihin iyon, diretso akong pumunta sa saradong pintuan ng sagradong aklatan. Magalang akong nagbubuni sa harap ng pinto. Ang disipulo na si Shen Qing ay nagpakilala, magalang na bumabati. Ngayon, ang mga disipulo ay nagpasya na maging padalos-dalos. Nakalito sa katahimikan ni Shushu, tunay na malaking kasalanan iyon. Ang mga disipulo ay humihingi ng tawad kay Shushu sa ngalan ng kanilang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae. Nang hihingi kami ng paumanhin, "Shushu, patawarin ninyo kami." Walang reaksyon mula sa malaking pintuan, hindi ako nawawala ng pag-asa, nagpatuloy ako sa pagsasalita. Alam ko na si Shushu ay nagbabantay sa kaban ng mga kasulatan, masaya siya sa katahimikan at ayaw ng gulo. Ngayon, espesyal naming iniaalay ang 3 haligi ng 1,000 taon na katahimikan na insenso bilang paghingi ng tawad. Bukod pa rito, nakatagpo kami ng isang piraso ng sinaunang jade na may mga fragment ng vacuum inscription. Mahirap intindihin, umaasa akong magbigay ng gabay ang matandang guro. Nang matapos ang aking sinasabi, ang nakasarang pintuan ay bahagyang kumikislap. Isang matandang boses na may malalim at halatang hindi nasisiyahan. Parang direktang nagmula ito sa loob ng pinto. "Huwag kang magpanggap, bata. Akala mo ba ay madadala mo ako sa pamamagitan ng mga incense at sirang jade tablet? Nasaan na ang mga batang iyon? Papasukin niyo ako sa loob." Bagamat masama pa rin ang tono, nagbukas ang pinto ng kaunti. Alam kong nakapasa na ako sa pagsubok na ito. Tumingin ako kay Ginoong Zhou at sa 10 disipulo at bahagyang tumango. Ipinakita kong maaari na silang pumasok. Agad na dinala ni Ginoong Zhou ang mga disipulo ng maingat. Nakatagilid at nakatutok sa pinto. Ako ang unang nagtulak sa pinto at pumasok. Ang malakas na aroma ng aklat at ang amoy ng mga taon ay sumasalubong sa amin. Sa harap ng malaking pader na parang binubuo ng mga bituin, may nakabitin na isang malabong anino ng liwanag. Ang anino ay bahagyang naglalarawan ng isang matandang lalaki. Kahit na hindi malinaw ang mukha niya,
Pero ang mga mata niya na parang makakakita sa lahat ng panahon, ay nakatingin ng may bahid pa rin ang galit sa mga pumasok. Ito ang tagapangalaga ng sagradong aklatan, ang espiritu ni Libro Old. Matandang Shu. Muli akong yumuko. Labis na kinakabahan si Xia o Jinghan at ang iba, pati mga palad nila'y pinawisan. Sabay-sabay silang yumuko. Pagbati po, Ginoong Espiritu ng Kagamitan. Tumigil sandali ang tingin ni Matandang Shu sa akin at umingit siya ng divi. Ikaw lang, bata, ang marunong magsalita. Kasunod, tumingin siya sa 10 disipulo ng may hindi magandang tono. Kayo na mga batang walang modo. Hindi pa sumisikat ang araw, nag-iingay na kayo. Ginising ninyo ako mula sa aking malalim na pagninilay. Ang 10 disipulo ay tahimik, nakayuko palalo. Nagsalita ako sa tamang pagkakataon, may sinseridad ang tono. Ginoo, huwag magalit, alam na nila ang kanilang pagkakamali. Ang mga kabataan ay puno ng sigla at sabik na makamit ang tagumpay. Isaalang-alang ang kanilang unang pagkakamali at ang kanilang pagsisikap para sa simbahan. Umaasa akong inyong bibigyan ng pagkakataon. Si Ihilo ay umuungol muli. Ang kanyang galit ay tila humupa ng kaunti. Sa katunayan, hindi naman siya talagang walang puso, kundi labis na mahigpit sa mga alituntunin. Lalo na ang pagkamuhi sa kamangmangan at ingay na nakagambala sa purong lupa ng kaalaman. Ang aking saloobin ay taos puso at ang mga dahilan ay angkop. Naghanda pa ako ng mga bagay na interesado siya. Maginhawa ang hagdang iyon. Sige na. Dahil sa iyo, Shen, hindi ko na ito usisain. Hinampas ni Shulao ang manggas na gawa sa liwanag. Ilang sinag ng espiritu ang lumipad mula sa mga estante. Naging 10 iba't ibang jade slips at 10 selyo na may nakaukit na tahimik. Pinili ayon sa inyong mga kasanayan. May silid para sa tahimik na pagsasanay sa likod, kunin na at magmadali sa pag-ensayo. Huwag kang maging sagabal dito. Ang pagsasanay ay nagbibigay sa akin ng kaunting kapayapaan. Ang 10 disipulo ay parang nakatanggap ng malaking biyaya at maingat na lumapit. Kinuha nila ang kani-kanilang mga jade slips at mga token. Sa kanilang mga puso, puno ng pasasalamat at pananabik. Matapos silang muling magbigay galang at magpasalamat, sumunod sila sa mga tagubili ng token. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa tahimik na lugar sa likod ng aklatan. Nang makita ang grupo ng mga abala na ito na umalis sa paningin, parang nakahinga ng maluwag ang matandang guro at agad na nilingon ako. Ayos, nawala na ang mga batang iyon. Ang boses ni Guro ay bumalik sa dati nitong makapal na tono, pero ang dila ay nananatiling mapanukso. Medyo magulo pa rin, pero nasa top 10 pa rin. Hindi pa kayang gawin ang pinaka-basic na pagpasok sa gabinete na may katahimikan. Matapos ang mga puna sa kanyang disipulo, nagbago ang kanyang tono. Shen, bata, natapos mo na ba ang pag-aaral ng unang bahagi ng Suanyuan Daoyin na inutos kong ipasa sa iyo? Ibigay mo, pakinggan natin. Kung mali ang pagkakasulat ng isang salita o may maling pagkaintindi. Ako'y nanlaki ang mata. Alam kong hindi magiging madali ang pagdaan dito. Kahit na kinikilala ni Lao Shu ang kanyang kakayahan sa pakikitungo sa tao. Pero sa larangan ng kaalaman, kilala siyang napakahigpit. Kahit na walang pinapaboran. Sa kabutihang palad, handa na ako. Ang paunang paliwanag ng Suanyuan Daoyin na iyon ay mula pa sa sinaunang panahon. Isang sanaysay na nagpapaliwanag ng batayang pag-andar ng lakas espiritual. At ang pakikipag-ugnayan nito sa orihinal na enerhiya ng langit at lupa. Sinaunang mga salita malalim at masalimuot ang mga katuruan. Nang ako ang humawak ng mga gawain ng sekta. Kahit kakaunti ang oras, kilala ko ang ugali ni Matandang Shu. Kaya pilit akong nag-ukit ng mga saglit na oras. Sa tulong ng biyaya ng sistema, di malilimutang alaala at mabilis na pag-unawa. Natapos kong pag-aralan ito ng mabusisi. Huminga ako ng malalim at itinaboy ang mga alalahanin. Humarap sa liwanag at anino ng guro at seryosong nagsimulang bumigkas. Malinaw ang aking mga salita. Hindi lamang ko na isalaysay ang libu-libong salita ng walang pagkakamali. Kundi nagbigay din ako ng paliwanag sa mga pangunahing bahagi. Minsan, nakapagbigay pa ako ng ilang sariling pananaw. Bagamat hindi ko masasabing ito'y napakalalim. Ngunit tiyak na makikita na naglaan ako ng pagsisikap upang maunawaan ito. Habang ako'y nagbabaybay, ang makapal na amoy ng mga aklat sa unang palapag ng silid ng mga kasulatan ay tila naakit. Isang bahagyang gintong mga titik ang lumutang sa hangin. Na tila umaayon sa aking mga salita, may daloy ng ritmo. Ang mga disipulo na hindi pa lumalayo at naghahanap ng silid pagdarasal. At ang nag-aalangan na si Ginoong Zhao sa pintuan, ay hindi mapigilang maakit ng tunog na ito. Huminto at nakinig ng mabuti. Kahit na hindi nila lubos na naririnig, hindi rin nila ganap na maunawaan ang mga sinaunang teksto. Ngunit nararamdaman nila ang isang uri ng ritmo sa tinig, na tila tumutukoy sa pinagmulan ng daan, na nagdudulot sa kanilang mga isip at damdamin na magpakatatag. Si Xiao Jinghan ay nagulat at namangha sa kanyang mga mata. Kahit na ang nakatatandang kapatid na lalaki ay kayang maunawaan ang ganitong kalalim na sinaunang aklat. Saan siya nakakakuha ng oras? Ang ibang mga disipulo ay nagtinginan sa isa't isa. Ang paggalang nila sa akin ay tila walang hanggan, parang umaagos na ilog. Ang mga takdang aralin na itinakda ng mahigpit at konserbatibong espiritu ng kagamitan ay nagawa ng aking nakatatandang kapatid na napakahusay. Ang kaalaman na ito, ang tibay na ito,
Hindi nakapagtataka na siya ay pinabora ng punong guro. At nagbigay ng paggalang sa mga mapagmataas na elite na disipulo. Tahimik na nakikinig si Ginoong Shu. Ang liwanag at anino ay bahagyang kumikilos, walang makitang emosyon. Hanggang sa natapos kong bigkasin ang huling salita. At gumawa ng isang maikling buod. Muling bumalik sa katahimikan ang silid. Nagtahimik si Ginoong Shu ng ilang sandali. Bago siya dahan-dahang nagsalita, walang bakas ng galit o saya sa kanyang boses. Ngunit sa hindi bababasa, nawala na ang dating pang-aalipusta. Medyo sineryoso mo, hindi mo ako pinakain ng palusot. Bagaman mababaw ang paliwanag, tama naman ang direksyon. Kung paminsan-minsan ay may sariling opinyon ka, maituturing na may kaunting talino. Pumasa ka sa pagkakataong ito. Nawala ang isang bato sa dibdib ko, sabi ko ng magalang. Maraming salamat, matandang Shu, sa iyong paggabay. Sige na. Ikaw rin, umalis ka. Hinampas ng matanda ang kanyang kamay, tila humina ang liwanag. Parang nais niyang muling lumubog sa estado ng napakaraming aklat. Tandaan mong dalhin ang aking mahimbing na insenso at ang mga natitirang pahina ng Yunsuan. At ipaalam mo sa lahat ng darating sa Zangjing Pavilion. Na sa susunod, dumating sila ng mas huli. Kung maguguluhan sila, kahit sino pa sila, itapon silang lahat. Ang huling mga salita ay biglang umakyat ang tono. Hindi lamang ito para sa akin. Mas malinaw na umabot sa mga tenga ng bawat isa sa labas. Napalingon at napaikli ang liig ni Naxia o Jinghan at ng iba nang marinig iyon. Dali-dali nilang pinabilis ang hakbang at dahan-dahang pumasok sa kani-kanilang silid ng pagninilay. Mahigpit nilang isinara ang pinto. Ang disipulo'y maingat na naaalala at tiyak na ihahatid ang mga salita ni matandang Shu sa lahat ng kapwa-disipulo. Ako'y yumuko at sumagot. Umalis ka na. Ang anyo ni matandang Shu na gawa sa liwanag ay tuluyang naglaho. Naghahalo sa mga estante sa paligid at sa banayad na liwanag. Ngayon ko lang tumindig at lumabas mula sa silid ng mga kasulatan. Sa labas ng pintuan, si Zhu, ang tagapangasiwa, ay tumingin sa akin na puno ng pasasalamat at paghanga. Shen, tunay na malaki ang utang namin sa inyo ngayon. Iwinagayway ko ang kamay. Tungkulin ko lang. Narinig din ni Tio Zhao ang sinabi ni matandang Shu. Sa hinaharap, kailangan pang paalalahanan ng mas madalas ang mga disipulo na mag-ingat. Sigurado, sigurado. Patuloy na tumango si Zhu na parang sang-ayon. Tumingin ako sa taas upang tingnan ang kalangitan. Ganap nang umakyat ang araw sa silangan, ang ginintuang liwanag ay bumalot sa kabundukan. Tapos na ang tamad na pagtulog. Malamang na malamig na rin ang almusal. Pero naresolba namin ang krisis ng pag-umaga ng spiritual. At nakapagpatibay pa sa harap ng mga elite na disipulo. Ang imahe ng nakababatang guro na may malawak na kaalaman. Mukhang hindi naman masyadong kawawa. Agad akong umakyat gamit ang aking espada. Patungo sa direksyon ng Falling Sunset Peak. Sa natitirang oras ngayon, dapat ay medyo magiging magaan na ito, di ba?